and subscribe. My Master. Kabanata 1051 hanggang 1060. Manggahas na patayin ng makalupang walang kamatayan. Pugutan ng ulo. Ang espada ng Dragon Slayer ay puno ng enerhiya. Alam ni Yang Yian na ang Dragon King ay nasa dulo na ng kanyang lakas sa oras na ito, kaya wala siyang pakialam. Sa isang hininga, ginamit niya ang Windblade Sword. Ay! Sa malungkot na sigaw, ang espada ng Dragon Slayer sa kamay ni Yang Yian ay ilang dosenang talampakan ng haba, at nahulog ang espada at tinaga ang leeg ng Dragon King. Isang malaking ulo ng dragon ang pinutol niya. Humiwalay ang malaking katawan ng Dragon King sa ulo ng dragon at diretsyong bumagsak. Boom! Pagkatapos ng isang malaking mapurol na tunog, ang lupa ay nanginig. Sa katunayan, ang 100 meter na katawan ng Dragon King ay bumalik sa normal nitong laki pagkatapos ng kanyang kamatayan, at naging 100 metrong haba ng katawan, na katulad ng pagkakatawang tao ni Sister May. Sa puntong ito, ang Dragon King ay pinatay ni Yang. Pagkatapos lumapag, isang pulang demonyong tableta na nagniningas na may apoy ang lumipad mula sa ulo ng dragon at tatakas na sana, ngunit nahuli ni Xiao Dix iyan sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay gamit ang kanyang backhand, at pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay upang ilayo ang katawan ng Dragon King nang walang pag-aalinlangan, at nawala. Si Yang Yian ay nasa himpapawid, at kumaway kay Sister May. Kaagad na nawala si Sister May at bumalik sa espasyo ng Chen Kun Pot. Pagkatapos ng lahat, ang presensya ng isang dragon ay isang malaking pagkabigla at masyadong kapansin-pansin, kaya bumalik si Sister May sa espasyo ng Chen Kun Pot. Kumilat siya at bumagsak sa lupa, nakatayo sa tabi ni Xiao Dix iyan, nakatingin sa kanya na may mapait na ngiti, napakalaki ng panlasa mo, wala kang iiwan. Kahit na ito ay isang dragon, ito ay puno ng mga kayamanan. Gayunpaman, tumawa si Xiao Dix iyan tangtang at sinabing, sabi mo ililibre mo ako sa karne ng dragon, kaya akin ito. Huwag masyadong mademo. Ilalabas ko ito kapag inihaw mo na. Hindi nakaimik si Yang Yian, talagang hindi niya mapabulaanan. Noong una, pumayag siya kay Xiao Dix iyan na mag-ihaw ng karne ng dragon, at ngayon hindi siya nagkakamali. Nang makita ang nanlulumong mga mata ni Yang Yian, sinabi ni Xiao Dix iyan, Kuya, iniingatan ko ito para sa iyong ikabubuti. Kung kukunin mo, may inggit ang iba at aagawin sa'yo. May kaunti pang makapangyarihang nilalang sa Mountain and Sea Realm, hehe. Yang. Nanliit ang mga estudyante ni Yian at tumigil sa pagsasalita. Naririnig niya ang sinabi ni Xiao Dix iyan, ibig sabihin ay malaki ang posibilidad na may mga nilalang na katulad niya sa Mountain and Sea Realm. Kung iisipin, kung may maliit na diwata, hindi ba magkakaroon ng pangalawa? Ang ilang mga bagay ay dapat sabihin sa isang tiyak na punto. Ngumiti si Yang Yiu at tumigil sa pagtatanong. Anyway, ang Jiaolong King ay pinatay niya, at ang layunin ng pagtatatag ng prestihiyo ay nakamit. Kung tungkol sa hinaharap, nakasalalay ito sa swerte ng mga alagad ng Yunmen. Hindi niya mapoprotektahan ang buong Yunmen habang buhay. Ang paggawa nito ay makakasama sa kanila. Sa oras na ito, napakatahimik ng eksena. Nang ang lahat ay tumingin kay Yang Yiu, ang kanilang mga mata ay puno ng komplikadong mga kulay. Natural na nauunawaan ng mga lumang halimaw ng ilang malalaking puwersa na kayang patayin ni Yang Yiu ang Jiaolong King at Guan Yunfeng, kaya may kakayahan siyang patayin sila. Madalas ganito ang mundo ng mga magsasaka. Yung may malaking kamao yung malakas. Walang nang ahas mang-provoke. Sinulyapan ni Yang Yiu ang tatlong pangunahing puwersa ng halimaw sa dagat, at walang nagsalita. Maging ito ay ang lahi ng tao o ang lahi ng halimaw, lahat sila ay tapat ngayon, at sila ay bumantong hininga sa kanilang mga puso na ang lahat ay ipinaglalaban. Nagkaroon ng kaunting katahimikan sa eksena, ngunit alam ni Yang Yiu na ang mga matandang halimaw na ito ay sabay-sabay na lumitaw, maliwanag na hindi dahil wala silang magawa, ngunit dahil mayroon silang gagawin. Dahil dito, may nanggulo sa kanya at nagtanghal ng magandang palabas. Ngayong tapos na ang palabas, oras na para makarating sa punto. Oo nga, si Xiao Dix iyan ang nagsalita, Elder Zin, ikaw ang namamahala sa mga gawain ng Butian Palace sa ngayon. Kayo ang gumawa ng sarili ninyong mga bagay at huwag ninyo akong guluhin. Isang matandang nasa edad 60 taon na lumabas sa Butian Palace ang nagsabi, susunod ako sa utos ng ninuno. Alam ni Yang Yiu na may mali, ngunit hindi niya alam kung bakit napakaraming matandang halimaw ng lahi ng tao at demonyo ang nagsama-sama. Dapat mong malaman na ang mga matandang halimaw na ito ng lahi ng demonyo na naruroon ay dapat ituring na pinakamataas na pag-iral sa Mountain at Sea Realm, syempre, hindi kasama ang mga eksepsyon tulad ng Xiao Dix iyan tangtang. Ito ay hindi isang malaking sikreto, ngunit sila ay nagtipon upang magtanong tungkol sa kung ano ang natamo ng mga batang henerasyon ng bawat lahi pagkatapos na makapasok sa Taotai Secret Realm sa pagkakataong ito. Upang maging tumpak, dumating sila para sa Heaven/Fragment.
Ang Heaven/Fragment ay ang sertipiko para sa bawat puwersa na makapasa sa Heaven/. Kung wala ang Heaven/Fragment, hindi mo maipapasa ang Heaven/. Kung hindi ka makapasa sa Heaven/, kailangan mong manatili sa Spirit Severing Realm. Sa Mountain and Sea Realm, hindi lamang mayroong kakulangan ng mga kasanayan sa pambihirang tagumpay at mga lihim na libro, ngunit ang mga kondisyon ng mapagkukunan ay hindi makasuporta sa paglilinang ng antas ng Spirit Severing Realm. Ito ay pareho para sa lahi ng tao at lahi ng demonyo. Mula nang lumitaw ang Heaven/, ang Shanhai Realm ay nabubuhay sa sarili nitong buong 100,000 taon. Kung gusto mong pumunta sa isa pang maalamat na mahusay na cultivation world sa pamamagitan ng Heaven/, dapat ay mayroon kang isang fragment ng Heaven/ bago ka payagan ng Interface Messenger. Kung wala kang isang fragment ng Heaven/, pasensya na, kailangan mong manatili sa Shanhai Realm ng masunurin, umupo at mamatay, o pilitin mong pumasok sa Heaven/, ngunit ito ay isang buhay o kamatayang pakikibaka upang masira ang Heaven/. Sa nakalipas na 100,000 taon, hindi mabilang na mga henyo ang namatay sa Heaven/ o ang mga paghihirap na itinakda ng Interface Messenger. Sa paglipas ng panahon, lahat ng partido at tribo sa Shanhai Realm ay nasanay na, at maaari lamang maghanap ng mga fragment ng Heaven/ sa iba't ibang lugar sa Shanhai Realm. Gayunpaman, kung saan at kailan lumilitaw ang mga fragment ng Heaven/ sa Shanhai Realm ay hindi nakokontrol. Katulad ng pagkakataong ito, bagamat lumitaw ang Taotai Secret Realm, walang nakahanap ng mga fragment ng Heaven/. Ang ilang mga lihim na kaharian ay may mga limitasyon sa oras, at kahit na mga limitasyon sa paglilinang, at iba pa. Ang ilang mga tao ay maaaring pumasok habang ang iba ay hindi. Sa madaling salita, ang mga nagsasaka ng Shanhai Realm ay isang maliit na mundo na ikinulong ng mga tao. Natural na hindi sasabihin ni Yang Yiyan na ang fragment ng Tianzon sa lihim na kaharian ng Taotai ay nilamon ng kanyang Chen Kun Pot. Nakinig lang siya sa mga bigwigs from all sides discussing what to do. Sa pagkalkula ng oras, natagpuan ng ilang puwersa ang fragment ng Tianzon 500 taon na ang nakalilipas, at walang nakahanap nito mula noon. Ang mga panuntunang itinakda ng mga sugo ng interface ay na maaari nilang masira ang Heaven/ isang beses bawat 500 taon. Kung mahahanap nila ang mga fragment ng Heaven/, maaari silang dumaan. Kung hindi nila ito mahanap, maaari lamang nilang pilitin ang kanilang daan. Hindi kaya lahat ay makakalusot sa Heaven/. Walang pinagkaiba yon sa pagpapakamatay. Nag-usap ang mga partido at bumantong hininga. Sa oras na ito, sa wakas ay napag-usapan at napagdesisyonan nilang pumunta sa Central Continent kung saan naruroon ang sangkatauhan, dahil may malaking lihim na kaharian sa Central Continent. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ng mga matandang halimaw na ito ang kanilang mga alagad na hanapin ito mismo. Bagamat mapanganib ang lihim na kaharian, walang mga paghihigpit. Kahit sino pwede pumasok. Dahil kung hindi sila magpapatuloy sa paghahanap, maghihintay sila ng 500 taon. Sa loob ng 500 taon, maaaring isa-isang mamatay ang mga naipit sa bottleneck, at magiging problema ang pag-unlad ng sekta. Pagkatapos ng talakayan, nagpasya silang pumunta sa Central Continent, ang teritoryo ng sangkatauhan. Formal na inimbitahan ng mga pinuno ng ilang partido si Yang Yiyo na lumahok. Ang lakas na ipinakita ni Yang Yiyo ngayon ay sapat na para mapantayan sila. Ngunit tumanggi si Yang Yiyan. Hindi siya interesado sa anumang mga fragment ng Tianzon ngayon. Ang tanging bagay na inaalala niya ay ang ginhawa ni Daor at Xiao Fengwang. Hindi alintana kung si Hua Qiliang ay isang kaaway o isang kaibigan, handa siyang pumunta sa Tianzon upang hanapin si Hua Qiliang upang hingin sina Daor at Xiao Fengwang. Malalaman niya kung siya ay isang kaaway o hindi pagkatapos makita si Hua Qiliang. Kahit nakaaway talaga siya, wala siyang pakialam. Anyway, nasa likod niya ang kanyang master na si Yun Changxi, kaya naglakas loob siyang pumunta sa Hua Qiliang at lumaban. Bago umalis, lumapit si Zia Chan at binigyan si Yang Yiyan ng isang bagay. Sa pagtingin kay Yang Yiyan, sinabi niya pa rin na walang pakialam, ang herpa na ito ay tanda ng pagmamahal ng aking ama sa aking ina. Ngayong wala na yung tao, dadagdagan ko lang yung lungkot ko. Maaari mo itong bawiin. Pagkatapos ibigay ito kay Yang Yiyan, sumunod siya sa kanyang amo at umalis. Ayaw umalis ni Ye Wuxian at gusto niyang sundan si Yang Yiyan, ngunit sa pilitang kinuha ng kanyang ninuno, sinabing mararanasan niya ito. Sa pagkakataong ito, maraming matandang halimaw ang nanguna sa koponan ng personal. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa mga nakababatang henerasyon na sundan sa hinaharap. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, ngunit sinabi rin ni Ye Wuxian na babalik siya sa Zishanshu upang hanapin siya. Nanatili si Hao Dudo at nagpaalam sa matandang unggoy at kay Bai Qi. Marahil na impluwensyahan ni Yang Yiyo, pinahahalagahan din ni Hao Dudo ang pagkakaibigan ng higit sa anupaman. Gusto niyang sundan si Yang Yiyo para hanapin si Daor Xiangxiang. Dati,
Pag-alis, binigyan ng maliit na pagong ang Dragon Turtle Clan ng isang token, na hinihiling kay Yang Yiyo na bisitahin ang si Dragon Turtle Clan sa hinaharap, at lubhang nag-aatubili na umalis. Pagkatapos, umalis ang lahat, lumingon si Yang Yiyo at nakitang nandoon pa rin ang mga tao sa palasyo ng Bat Ian, dahil nakaupo si Xiao Dixian Tangtang sa isang puno at masayang kumakain ng mga espiritual na prutas. Kung wala ang utos niya, ang nagtatag ng palasyo ng Bat Ian, ang mga taga Bat Ian Palace ay hindi nang ahas na umalis. Kinaweyan ni Xiao Dixian ang mga tao ng Butian Palace at naiinip na sinabi, "Pumunta kayong lahat, bumalik at sabihin sa Supreme Elder na may gagawin akong malaking bagay para sa Mountain and Sea Realm. Kung magtagumpay ako, aalis ako sa Mountain and Sea Realm. Kung mab-I-go ako, babalik ako at sasabihin sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa akin." Isa-isang umalis ang mga tao sa Butian Palace. Alam din nila na madalas na lumitaw at nawawala ang munting ninuno na ito. Anyway, walang makakapigil sa kanya, kaya hinayaan na lang siya at hindi nag-alala kung sino man ang makakakuha sa kanya. Pagkaalis ng lahat, tanging sina Yang Yiyo at Hao Dudu lamang ang naiwan sa field, at mayroong isang hindi nakikitang Wumakyo. Tumalon si Xiao Dixian mula sa puno, ngunit ngumiti at naglakad patungo kay Yang Yiyo. Alam ni Yang Yiyo na hindi pa umaalis si Xiao Dixian, at iniisip pa rin niya na iiho siya nito, kaya hindi niya ito pinansin at hinintay siyang magsalita. Sino ang nakakaalam na lumapit si Xiao Dixian at nagsabi ng isang bagay na nakakagulat, may sinabi na nagpabilis ng tibok ng puso ni Yang Yiyo. "Kuya, nangangahas ka bang patayin ang immortal na lupa?" Ito ang ngiti ni Xiao Dixian, habang ngumunguya ng espiritual na prutas, nagsasalita, napaka-casual. "Patayin ang lupang walang kamatayan." Nang marinig ang mga salita ni Xiao Dixian, biglang uminit ang ulo ni Yang Yian. Kabanata 1052, Ibahin ang kapanglawan sa makalupang immortal. Sinabi ng matanda na ang isa pang pangalan para sa mga nagkalat na immortal sa mundo ng mga magsasaka ay mga immortal na lupa. At ngayon ay gustong patayin ni Xiao Dixian ang immortal na lupa sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, na sinasabi ito ng mahina, na talagang nagpagulo kay Yang Yian. Kaya madaling pumatay. Hindi alam ni Yang Yian kung gaano kalakas ang mga immortal sa lupa. Ang alam lang niya ay ang matandang amo niya ang hari ng mga hari sa mga nagkalat na immortal. Sa kabaligtaran, sa kanyang impresyon, kahit na ang matanda ay isang natitirang kaluluwa at nasa palayok ng Chen Kun, mayroon siyang maraming paraan. Kung siya ay isang tunay na lupa na walang kamatayan o nakakalat na walang kamatayan, siya ay dapat na napakalakas. Naaalala ko na minsang sinabi ng matanda na kung ang isang magsasaka ay hindi makaligtas sa malaking makalangit na kapigatian, siya ay babaling sa pagsasanay ng mga nakakalat na immortal, na siyang pinakamababang antas ng nakakalat na mga immortal. Gayunpaman, hindi tinanong ni Yang Yian ang kanyang Panginoon ng detalyado kung anong kaharian ang dakilang makalangit na kapigatian, at hindi sinabi sa kanya ng matanda. Ngunit sa paghusga mula sa umiiral na kaharian, kahit na ang pinakamababang antas ng mga immortal sa lupa ay isang hindi kapani-pani walang pag-iral. Alam na niya ngayon na mayroong kaharian ng distraction. Pagkatapos ng kaharian ng kaguluhan, sinabi ng matanda na mayroong kaharian ng pagsasanib. Ang kaharian ng pagsasanib ay hindi nakaligtas sa malaking makalangit na kapigatian pa rin. Nangangahulugan ito na kahit na ang pinakamababang antas na immortal sa lupa ay mas malakas kaysa sa isang magsasaka sa antas ng pagsasanib. Anong antas ng earthly immortal o scattered immortal ang papatayin ni Xiao Dixian? Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapamanhid ng buhok ni Yang Yiyo. Si Xiao Dixian ay nananatili hanggang ngayon at sinabi ito sa kanya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Malinaw, masyado siyang kumilos ngayon at pinagmamasdan siya ni Xiao Dixian, at gusto siyang kaladkarin pababa. Hindi alam ni Yang Yiyo kung gaano kalakas si Xiao Dixian Tangtang, ngunit sa palagay niya ay hindi siya dapat kasing lakas ng isang immortal na lupa. Kaya't pagkatapos na matauhan, sinabi ni Yang Yiyo, "Hindi ako nang ahas na patayin siya." Hindi niya sasamahan si Xiao Dixian na magwala. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang hanapin si Hua Qiliang para magtanong tungkol kay Daoer at Xiao Fengwang. Tumawa si Xiao Dixian na parang inaasahan niya ang sinabi ni Yang Yian, at tumanggaw sa napakatanda at taglagas na paraan, siya ay medyo tapat. Okay, huwag nating madaliin ang bagay na ito. Ngayong nakaalis na ang lahat, tayo na. Maghanap tayo ng mas tahimik na lugar para mag-ihaw ng karne ng dragon. Huling beses na nakita kita sa aking karanasan sa labas ng katawan, hiniling ko sa iyo na ilabas ang lahat ng kakaiba at masasarap na pagkain, inumin at masasayang bagay. Tumanggaw si Yang Yian para ipahiwatig na ayos lang. Ang barbecue ang ipinangako niya kay Xiao Dixian Tangtang, basta't hindi siya magulo. Ngayon ay hindi siya nang ahas na tretuhin si Xiao Dixian bilang isang bata. Ang munting ninuno na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay may mahusay na mahiwagang kapangyarihan at isa ring tao na maaaring gumawa ng gulo. Makikita ito sa mga mukha ng ilang matatanda sa Butian Palace.
Kahit maliit, siguradong demonyo iyon. Alam ni Yang Yian na ang reincarnated na si Dix Ian ay talagang ang reincarnation ng isang malakas na nakakalat na immortal. Ayon sa katwiran, kung ang paglilinang ay hindi masyadong matagumpay, ang alaala ng nakaraang buhay ay hindi maibabalik. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Yang Yian na tila maraming alam si Xiao Dix Ian, tulad ng isang taong nagpanumbalik ng alaala ng nakaraang buhay. Nang may pag-usisa at pag-aalinlangan tungkol kay Xiao Dix Ian Tangtang, sina Yang Yian, Hao Dudo at Wu Mokyo ay sumunod sa kanya pababa ng bundok ng Patago, at pagkatapos ay nakakita ng isang patag na bukal ng bundok. Kinaweyan ni Xiao Dix Ian ang kanyang kamay at kinuha ang 9 na metrong haba ng poste na makapal na katawan ng Dragon King at sinabing, "Bayan mo na." Ipinadala ni Yang Yian si Hao Dudo sa lawa upang linisin ang karne ng dragon. Gayunpaman, si Hao Dudo ay kumain ng barbecue na kasama niya at alam kung paano linisin ito. Ipinadala rin niya si Wu Mokyo upang mangolekta ng panggatong. Kung tungkol sa pagkain, gusto pa rin ni Yang Yian ang orihinal na ekolohiya, ang pag-ihaw gamit ang kahoy na panggatong, at syempre gamit ang apoy ng mana, ngunit palaging mas malala ang pakiramdam nito. Lumitaw si Wu Mokyo upang humanap ng panggatong upang gawing apoy. Sinulyapan lang ni Xiao Dix Ian si Wu Mokyo at walang sinabi. Alam ni Yang Yian na si Xiao Dix Ian ay may malalim na paglilinang at maaaring matagal nang natuklasan ang pag-iral ni Wu Mokyo, kaya hindi na kailangang itago ito. Bukod dito, palaging tinatawag siyang kuya ni Xiao Dix Ian, na palaging nagpaparamdam kay Yang Yian na kakaiba, ngunit wala siyang pakialam sa kanya. Hayaan mo na lang siya. Kung tumawag siya, papayag siya. Hindi nagtagal ay inilabas ni Yang Yian ang tent ng militar, nagpatugtog ng musika sa kanyang laptop, at inilipat ang sofa at iba pang mga bagay. Kumpleto ang lahat ng bagay para sa kampong sa Wild, at iniisip ni Xiao Dix Ian na pasiyahan siya. May beer, pero expired na lahat. Kung tutusin, mahigit 100 taon na siya sa Mountain and Sea Realm. Nang umalis siya sa Earth, naglagay siya ng maraming beer sa Chenkun Pot Space, ngunit ngayon ay hindi na niya ito maiinom. Gayunpaman, mayroong ilang puting alak at pulang alak. Inilabas sila ni Yang Yian para tangkilikin ni Xiao Dix Ian Tangtang, isang foodie. Natapos din ni Hao Dudo ang paglilinis, pinutol ang karne ng dragon sa 8 piraso, at inihaw ito sa apoy. Isang masaganang pagkain ng karne ng dragon ang inihain sa mesa makalipas ang 3 oras. Siyempre, maliit na bahagi lang ang naluto, dahil sobra na ang buong dragon. Maraming tao ang hindi nagsasalita, kumakain ng malalaking piraso ng karne at umiinom ng malalaking mangkok. Pagkatapos kumain at uminom, tumingin si Xiao Dix Ian kay Hao Dudo at sinabing, "Brother Monkey, pumunta ang kapatid ng kapatid mo para manghuli ng 2 ibon para mapalitan ang lasa. Laging pareho ang laman at nakakatamad." Tumingin sina Hao Dudo at Wu Mokyo kay Yang Yian at naisip, busog na ako, pero gusto ko pa. Naramdaman ni Yang Yian na may sasabihin sa kanya si Xiao Dix Ian, at gusto niyang paalisin sina Hao Dudo at Wu Mokyo, kaya tumanggo siya at hinayaan silang umalis. Oo naman, pagkatapos. Umalis ang dalawa, sinabi ni Xiao Dix Ian, "Kuya, ano ang susunod mong gagawin?" Hindi ito itinago ni Yang Yian. Naisip niya na hindi niya susundan si Xiao Dix Ian para patayin ang sinumang immortal sa lupa, kaya sinabi niya ang totoo, "Pupunta ako sa Tianzan upang hanapin si Hua Qilyang. 2 sa aking mga kaibigan ang dinala ni Hua Qilyang. Gusto kong magtanong tungkol sa sitwasyon." Kay Xiao Dix Ian. Nanlaki ang mga mata nang marinig iyon, at saka siyang umiti, "Hehe kuya, parang may iisang layunin tayo." Ano? Medyo nalito si Yang Yian. Maaaring sasali si Xiao Dix Ian sa kasiyahan. Ang interface na sugo ng mundo ng bundok at dagat ay si Hua Qilyang. Paano kung sabihin ko sa iyo na si Hua Qilyang ay isang Earth Immortal? Hehe. Ngumiti si Xiao Dix Ian Tangtang na parang unggoy. Magulo ang isip ni Yang Yian. Naisip niya si Hua Qilyang at makapangyarihan, ngunit hindi niya akalain na si Hua Qilyang ay isang walang kamatayang lupa. Dahil sinabi iyon ni Xiao Dix Ian, dapat tama ito, at hindi niya kailangang magsinungaling sa sarili. Pagkatapos ay nagpatuloy si Xiao Dix Ian Tangtang na may Hajijek, "Sa tingin ko alam din ni Kuya na ang Mountain and Sea Realm ay kinokontrol ng tinatawag na Interface Messenger. Kung ang mga nilalang ng Mountain at Sea Realm ay gustong pumunta sa Cultivation World, dapat nilang ipasa ang Heaven Slash, ngunit kailangan ng Interface Messenger ang Heaven Slash Fragment. Ang tinatawag na Heaven Slash Fragment ay ang Heaven Seal ng sinaunang Mountain and Sea Dynasty." Maraming sinabi si Xiao Dix Ian, karaniwang kapareho ng pangunawa ni Yang Yian sa sitwasyon, ngunit sa bibig ni Xiao Dix Ian, ang orihinal na Shunhai Realm ay may hadlang, ngunit hanggat ang Cultivation ay umabot sa Nascent Soul Realm, ang isa ay maaaring pumunta sa Cultivation Realm. Gayunpaman, pagkatapos na masaktan ng Shunhai Realm Dynasty ang mga pangunahing puwersa sa Cultivation Realm, ang pangunahing puwersang iyon ay nagpadala ng mga tao sa garrison ng Shunhai Realm,
nag-set up ng mga interface messenger, nag-set up ng malaking formation, at inayos ang mga nilalang ng Shanghai Realm na pumunta sa Cultivation Realm para hanapin ang sirang Heavenly Seal para sa kanila. Kapag ang Heavenly Seal ay natipon, ito ay mabibilang. Ngunit hindi na mabilang na mga taon ang lumipas at hindi na ito natipon, ngunit ang Shanghai Realm ay kailangang umunlad, at ang mga nilalang ng Shanghai Realm ay kailangang linangin, at hindi sila palaging makukulong. Ngunit walang paraan na ang interface messenger na nakatalaga sa Shanghai Realm ay isang terrestrial immortal. Paano sila matatalo ng mga cultivator sa Shanghai Realm, na ang pinakamataas na cultivation ay ang huling yugto ng spiritual Severing Realm? Sa paglipas ng panahon, lalong natalo ang mga magsasaka ng Mountain and Sea Realm. Ang apat na pinakamakapangyarihang lalaki na lumakad palabas ng Mountain and Sea Realm 10,000 taon na ang nakalilipas ay sinubukang humanap ng paraan para baguhin ang kanilang kaluluwa at pagsasanay, at handa silang isakripisyo ang kanilang kapangyarihan upang magsanay muli. Dumating sila sa Mountain and Sea Realm at naghanda upang patayin ang messenger ng interface at sirain ang malaking formation barrier upang bigyan ang mga cultivator ng Mountain and Sea Realm ng paraan palabas. Nang pag-usapan ito, bumantong hininga ang Little Immortal Tangtang at sinabing, sa katunayan, hindi tayo ang unang batch ng mga immortal na nagbago ng kanilang paglilinang. Bago sa amin, mayroong 9 na alo ng mga tao na sinubukang baguhin ang kanilang paglilinang, ngunit lahat sila ay nabigo. Ang mga dahilan para sa karamihan ng mga pagkabigo ay alinman na sila ay natuklasan at pinatay ng mga interface messenger, o ang pagbabago ng paglilinang ay hindi matagumpay at hindi nila pinanatili ang kanilang mga nakaraang alaala o mana. Anyway, 9 na beses silang nabigo. Sa ika-10 pagkakataon na ito, na huling pagkakataon din, kaming 4 ay nagtagumpay sa pagbabago ng aming paglilinang. Ito rin ang huling pagkakataon, at ang pinaka-promising. Kuya, ang iyong lakas ay nalampasan ang huling yugto ng Distraction Realm, at ang iyong mahiwagang kapangyarihan at kakayahan sa pakikipaglaban ay pambihira. Nalinang mo ang puso ng momentum, isang bagay na hindi alam at hindi kayang linangin ng mga magsasaka sa kabundukan at dagat, ngunit nagtagumpay ka sa paglinang nito. Kung may kakayahan kang tulungan kami minsan, tutulungan namin ang mga magsasaka ng buong Mountain and Sea Realm. Sa hinaharap, lahat ng nilalang sa Mountain at Sea Realm ay magpapasalamat sa iyo. Kung mayroon kang isang sekta, mangyaring tulungan kaming pumunta sa bundok na walang kamatayan upang mag-transform sa desolation, sirain ang langit/ang formation, at iligtas ang iyong mga kaibigan. Kuya, tutulungan mo ba kami? Maliit. Maraming sinabi si Immortal sa isang hininga, at pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Yang Yiyo ng may pag-asa. Ngunit maraming narinig si Yang Yiyo, at labis na nagulat, ngunit mas nalilito. Kailangan niya itong tunawin. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin si Yang Yiyo kay Xiao Di Xian Tangtang at sinabing, mayroon akong ilang katanungan. Sagutin mo muna ako, at saka ko iisipin kung sasang-ayon ka ba. Itanong mo, alam kong napakadelikado na patayin ang Earth Fairy na si Hua Qiliang, at kahit kaming 4 ay hindi sigurado. Kung may tanong ka, sasagutin ko kung kaya ko, at hindi kita pipilitin. Seryosong sabi ni Xiao Di Xian Tangtang. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at nagtanong, ang unang tanong ay, anong antas ng Earth Fairy si Hua Qiliang? Kabanata 1053 ito pala ay Little Phoenix. Lumiwanag ang mga mata ni Xiao Di Xian Tangtang. Alam niya na dahil tinanong ni Yang Yiyo ang tanong na ito, pagkatapos ay maglalaro siya. Ngumisi siya at sinabing, huwag kang mag-alala, kuya, siya lang ang pinakamababang antas ng Earth Immortal, o si Hua Qiliang ay isang first-level Scattered Immortal, at limitado rin ang kanyang lakas. Nagtanong muli si Yang Yiyo, saang kaharian kayo ng iyong mga kasama? Hehe, hayaan mo akong maglagay ng ganito. Ang Hua Qiliang ay isang unang antas na nakakalat na walang kamatayan, nakatumbas ng kaharian ng kapigatian ng magsasaka. Kabilang sa mga kaharian ng mga cultivator ang Chi Refinang, Foundation Building, Golden Core, Nascent Soul, Out of Body, Spirit Division, at Fusion. Ang susunod. Antas ay ang Tribulation Realm. Ang Tribulation Realm ay upang makaligtas sa malaking makalangit na kapigatian. 9 sa 10 magsasaka ay hindi makakaligtas sa malaking makalangit na kapigatian, kaya ang mga nakakalat na immortal na bumaling sa pagsasanay ay mga immortal din sa lupa. Ito ang unang antas na nakakalat na walang kamatayan, nakatumbas ng kaharian ng panahon ng kapigatian ng magsasaka. At ang lakas namin ng mga kasama ko ay tinuturing na Fusion Realm. Siyempre, pagkatapos ng lahat, inilipat tayo sa pagsasanay na may mana, na mas malakas kaysa sa ordinaryong Fusion Realm, kaya maihahambing ito kay Hua Qiliang, isang unang antas na nakakalat na immortal. Level 100 Realm kami. Originally, 4 kami. Pinlano naming talunin si Hua Qiliang, isang first level na immortal, sa isang 4-on-1 na labanan. Ngunit mahigit 100 taon na ang nakalilipas, ang isa sa mga demon cultivator ay nagkaroon ng problema at nahuli ni Hua Qiliang pagkagising.
Ibig sabihin, 3 lang ang kasama ko ngayon, at ang pagganap mo sa kasalukuyan ay ang pinakamalakas na paraan ng paglilinang na nakita ko sa Mountain and Sea Realm, kaya kailangan ko ng tulong mo para patayin si Huaquiliang. Sa totoo lang confident kaming 3, pero sa inyo, mas magiging comprehensive. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang terrestrial na walang kamatayan. Kapag may nangyaring mali, ito ay magiging lubhang mapanganib. Tumingin si Xiao Dixian kay Yang Yiyu habang nagsasalita. Bahagyang nakaramdam ng inis si Yang Yiyu nang marinig niya ang paliwanag ni Xiao Dixian. Parang ginagamit siya para gumawa ng number. Gayunpaman, ang cultivation realm na sinabi ni Xiao Dixian ay katulad ng natutunan niya mula sa matanda, ngunit hindi sinabi ng matanda na pagkatapos ng fusion realm ay ang realm ng tribulation period. Ibig sabihin, si Xiao Dixian Tangtang at ang kanyang mga kasama ay itinuturing na mga master ng fusion realm laban sa tribulation period. Sa una, mayroong 4 na tao, ngunit ang isa ay nahuli ni Huaquiliang. 3 na ang tao ngayon, at kailangan niyang gamitin para mabuo ang numero. Ngunit ipinapakita rin ito mula sa gilid na ang lakas ni Yang Yian ay hindi mahina, at siya ang pinili ni Xiao Dixian upang patayin ang lupa na walang kamatayan. Ngunit naisip pa rin ni Yang Yian na hindi ito mapagkakatiwalaan. Kahit na si Huaquiliang ay tila ang pinakamababang antas ng unang antas na nakakalat na immortal, siya ay isang nakakalat na immortal pa rin. Ngunit ito ay talagang tulad ng sinabi ni Xiao Dixian Tangtang, kung si Huaquiliang, ang tinatawag na interface messenger, ay maaaring patayin, ito ay magiging isang malaking pakinabang sa mga magsasaka ng buong Shanghai Realm. Sa orihinal, ang barrier na humahantong sa mga cultivator ng Shanghai Realm ay nangangailangan lamang ng nascent soul realm na dumaan, ngunit ito ay puwersahang itinayo ng isang tao upang bumuo ng barrier formation, na direktang pumutol sa kalsada. Kailangan mong hanapin ang mga fragment ng Heaven Slash para pumunta sa cultivation world. Kung wala ang mga fragment ng Heaven Slash, hindi ka papayagang makapasa. Ang mga cultivator at nilalang ng Shanghai Realm na hindi pinayagang makapasa sa Heaven Slash ay lahat ay nakulong sa bottleneck ng spiritual realm at hindi na maaaring lumayo pa, dahil ang mga kondisyon sa lahat ng aspeto ay hindi makasuporta sa karagdagang pag-unlad, at ang huling resulta ay maaari lamang maging lows. Kahit na hindi isinasaalang-alang ni Yang Yian ang kanyang sarili, kailangan niyang isaalang-alang ang mga disipulo ni Yunmen. Ang ginawa ni Xiao Dixian ay katumbas ng katwiran, para sa kapakanan ng kumpletong mga nilalang ng Shanghai Realm. Dapat tumulong si Yang Yian. Ngunit huwag na nating pag-usapan kung si Huaquiliang ay maaaring patayin o hindi. Kahit na siya ay patayin, paano kung ang kapangyarihan sa likod ni Huaquiliang ay maglabas ng galit sa mga nilalang ng Mountain and Sea Realm? Direktang tinanong ni Yang Yiyu ang tanong na ito at hinintay na sumagot si Xiao Dixian. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Totoo na ang kapangyarihan sa likod ng Huaquiliang ay isang malaking kapangyarihan sa mundo ng paglilinang. Ngunit sa pagkakaalam ko, ang kapangyarihan sa likod ng Huaquiliang ay inaatake din ng isa pang malaking kapangyarihan sa mundo ng paglilinang at walang oras na pakialam sa mga gawain ng Mountain and Sea Realm. Sa madaling salita, ang kapangyarihan sa likod ni Huaquiliang ay nagtayo ng barrier formation para sa Mountain and Sea Realm dahil sa isang malakas na tao mula sa puwersang iyon. Pagkatapos ng higit sa 100,000 taon, hindi tiyak kung nandoon pa rin ang taong iyon, at ilang beses nang binago ang interface. Si Huaquiliang ay nasa Mountain and Sea Realm sa loob ng halos 1,000 taon, at hindi pa niya nakita ang kapangyarihan sa likod niya na nagpadala ng sinuman na pumunta. Shanghai Realm, ito ay nagpapatunay na ang balita ay tama. Ang kapangyarihan sa likod niya ay nasa problema. Ito ang pagkakataon para sa Shanghai Realm. Patayin ang Sampei na messenger ng interface sa isang mabilis na hakbang, sirain ang hadlang ng hadlang, at ibalik ang mundo ng mga nagsasaka ng Shanghai Realm. Ginawa natin ito sa loob ng 100,000 taon. Ito ang huling alon. Kung mab-aigo tayo, mamamatay tayo. Gayunpaman, gumawa kami ng sapat na paghahanda sa pagkakataong ito. Hindi mo kailangang mag-charge sa harap sa oras na iyon. Maaari mo lamang kaming tulungan mula sa gilid. Hinihiling namin sa iyo na tumulong para lamang mailigtas ang mga tao, mailigtas ang kasamang nahuli ni Huaquiliang mahigit 100 taon na ang nakararaan. Hanggat mailigtas natin siya, magiging matagumpay ang bagay na ito. Confident na sabi ni Xiao Dixian. Nagtanong si Yang Yiyu, sino ang iyong mga kasama, at paano ang mga taong nahuli ni Huaquiliang? Ngumiti si Xiao Dixian at sinabing, kaming 4 ay kumakatawan sa 4 na puwersa. Maraming taon na ang nakalilipas, lahat tayo ay mga magsasaka na lumakad palabas ng Mountain and Sea Realm. Kinakatawan ko ang sangkatauhan, at mayroong isang fox na kumakatawan sa mga halimaw sa lupa. May malaking pagong sa dagat na kumakatawan sa Sea Clan. Mayroon ding kinatawan ng lumilipad na angkan ng ibon na nahuli ni Huaquiliang. Sa totoo lang, ang mga taong nahuli ni Huaquiliang ay may kaugnayan sa iyo. Isang koneksyon sa akin. Naguguluhan si Yang Yiyu.
Paano magkakaroon ng koneksyon sa kanya si Xiao Dixian, isang master freak sa parehong level? Sa sandaling ito, si Xiao Dixian ay mukhang isang tusong maliit na Zoro at ngumiti kay Yang Yiyo. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, sa Yaoguang City, naaalala mo ba na nagpisa ka ng isang maliit na phoenix? Narinig ni Yang Yiyo si Xiao Dixian na nagsasalita, at agad na ibinuka ang kanyang bibig at sinabi, ang ibig mong sabihin ay ang maliit na phoenix. Siya ang kasama mo. Ano pa ba? Kaming apat ay magkasunod na muling nagkatawang tao sa Mountain at Sea Realm, ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran. Ang ilang mga tao ay isang hakbang sa unahan, binabawi ang kanilang mga alaala, at nagsimulang magsanay, habang ang iba ay isang hakbang na mas mabagal. Pagkatapos ng lahat, may mga panganib sa pagbabago ng paglilinang, at maaaring hindi ka na magising. Hinahanap ko ang maliit na phoenix nang umalis ako sa aking katawan. Nang maglaon, nalaman kong nasa Yaoguang City siya. Nang sumugod ako roon, siya ay kinuha ni Hua Qiliang. Alam ko rin na ang munting phoenix ay napisa mo, kaya kamag-anak mo ba ang sinasabi mo? Nakangiting tanong ni Xiao Dixian Tangtang. Kaya nga, hindi nakakapagtakang may lumabas na divine bird sa Mountain and Sea Realm, ito pala ay reincarnation. Napabuntong hininga si Yang Yiyo. Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagtanong, ano pa ang nahanap mo, ano ang layunin ni Hua Qiliang sa paghuli sa maliit na phoenix, at ang aking dower ay nahuli rin niya. Sinabi mo na sa akin ang lahat ng ito noon pa. Hindi ko alam ang sitwasyon ng maliit na phoenix, ngunit maaari kong hulaan na nakuha ni Hua Qiliang ang maliit na phoenix upang gamitin ito bilang isang kaldero upang makaligtas sa ikalawang walang kamatayang kapigatian. Ang mga immortal ay nakaligtas sa walang kamatayang kapigatian minsan bawat 1,000 taon. Si Hua Qiliang ay nasa Mountain and Sea Realm sa loob ng halos 1,000 taon. Sa ilang araw, ito na dapat ang kanyang pangalawang walang kamatayang kapigatian sa loob ng 1,000 taon. Kung pinadalisay ni Hua Qiliang ang kapangyarihan ng munting phoenix, makakaligtas siya sa ikalawang kapigatian sa malaking lawak. Kaya ang maliit na phoenix ay nasa panganib ngayon. Naghahanda na rin kami para kumilos sa mga susunod na araw. Maaari ka bang tumulong ngayon? Tanong ni Xiao Dixian Tangtang. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, ngayong nasabi mo na, paanong hindi ako makakatulong? At saka, may koneksyon kami ni Xiao Fengwang. Hahanapin ko si Hua Qiliang para hingin ang aking dower. Tila si Hua Qiliang ay isang kaaway, hindi isang kaibigan. May natutunan ako ng kaunti tungkol sa mga ginawa mong gulo sa Yaoguang City. Pinaalis ka ni Hua Qiliang sa Shanghai Realm noong taong iyon. Dapat may iba pa siyang layunin. Hindi siya magiging napakabait para tulungan ka, isang nascent soul lang. Ikaw ay nasa yugto lamang ng nascent soul sa Yaoguang City noong taong iyon. Hindi ko alam kung bakit ka tinulungan ni Hua Qiliang. Baka malalaman mo kapag nakilala mo siya. Sinabi ni Xiao Dixian Tangtang. Ngunit gayon paman, kailangan kong mahanap ang aking dower. Tinawag akong kuya noon ni Xiao Fengwang, at tinuring ko siyang kapatid at pinangalanan ko siyang Yang Shanhong. Sa koneksyon na ito, hindi ko hahayaang saktan ni Hua Qiliang si Xiao Fengwang. Mahinahong sinabi ni Yang Yiyo, ngunit ang kanyang puso ay talagang nasa kaguluhan. Labis siyang nag-aalala kung ano ang mangyayari kina Xiao Fengwang at dower kung mahulog sila sa mga kamay ni Hua Qiliang. Marahil nang makita ang pag-aalala ni Yang Yiyo, sinabi ni Xiao Dixian Tangtang na aliwin siya, huwag kang mag-alala, ang iyong dower ay isang treasure hunting marten. Hindi papatayin ni Hua Qiliang si dower, ngunit iiwan niya ito para magamit niya sa treasure hunting. Tungkol naman kay Xiao Fengwang, hindi niya papatayin si Xiao Fengwang hanggang sa siya ay nasa panahon ng kapigatian, kaya dapat natin siyang patayin bago si Hua Qiliang ay nasa panahon ng kapigatian. Nasaan ang Fox Demon at ang Sea Turtle na binanggit mo? Ngayong nakagawa na siya ng desisyon, kailangang isaalang-alang ni Yang Yiyo ang lahat ng aspeto. Kung tutuusin, si Xiao Dixian Tangtang ay, sa madaling salita, isang matandang halimaw na muling nagkatawang tao, at masyadong delikado para sa kanya na sundan siya. Punta tayo sa Tianzan para magtipon. Malamang nandito na sila ngayon. Okay, aalis na tayo pagkatapos ng madaling araw. Sabi ni Xiao Dixian. Kabanata 1054 na Nine-Tailed Fox. Kinabukasan ng madaling araw, pinangunahan ni Xiao Dixian ang daan, at sumunod sina Yang Yian, Hao Dudo at Wu Mokyo sa Tianzan. Ang tinatawag na Tianzan ay nasa dulo ng mga pangunahing teritoryo ng Shanghai Realm. Lumipad ang apat, simula sa Great Wilderness, at nakarating sa destinasyon makalipas ang 3 araw. Ang Tianzan ay tinatawag ding dulo ng langit. Sa katunayan, ito ay isang bulubundukin. Tinatawag na Tianzan ang bulubundukin na mataas sa ulap. Hindi talaga makita ng mata ang dulo ng bulubundukin. Sinasabing ang bulubundukin na umaabot ng patayo at paalang ay pumapalibot sa buong Shanghai Realm. Kung sasabihin mong walang height, meron.
Sinabi ni Xiao Dixian Tangtang na ang tunay na taas nitong hanay ng bundok ng Tianzan ay 100,000 talampakan. Ang taas na ito ay tinawid ng isang tao mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit nang maglaon, matapos ang kapangyarihan sa likod ng Huaqiuliang ay lumaban sa dinastiyang Shanhai, direkta itong naglagay ng pinakamataas na hadlang sa pagbuo sa hanay ng kabundukan. Gaano man kataas ang iyong paglipad, ang bulubundukin ay walang katapusan, at mayroon ding malakas na kulog ng tiyangang. Ang mga aakyat ay papatayin ng kulog. Maliban na lang kung bubuksan ng envoy ng interface ang formation para makalusot, huwag mo nang isipin ang pagdaan. Ang formation barrier ay itinayo batay sa buong hanay ng bundok, na kumukuha ng momentum ng hanay ng bundok. Kung ang isang cultivator sa spiritual realm ay umakyat, siya ay agad na mapapawi. Ang kapangyarihan ng hadlang ay kasing lakas ng paglilinang ng interface envoy na nakatalaga sa Tianzan. Sa palagay mo ba ay lilipulin nito ang mga nilalang sa mountain at sea realm? Siguro sa loob ng ilang libong taon, talagang mapahamak ang cultivation civilization ng mountain and sea realm. Nag-aalala si Xiao Dixian nang magsalita siya. Hindi maintindihan ni Yang Yiu kung bakit ginawa ito ni Xiao Dixian Tangtang. Para ba sa hustisya? Hindi kaya may mga taong hindi makasarili sa mundo. Dahil lang sa paglabas niya sa mountain and sea realm, itinaya niya ang kanyang buhay para gumawa ng mabubuting bagay para sa kanyang bayan. Kung ito ang kaso, talagang hahangaan siya ni Yang Yiu. Ang ganitong uri ng di makasarili na espiritu, ang pambansang hustisya ng Kyushu National Revolution, naniniwala siya na may mga ganoong tao sa mundo. Maaaring isa sa kanila si Xiao Dixian Tangtang. Tila nababasa ni Xiao Dixian ang isip ni Yang Yiu at laging alam kung ano ang iniisip niya. Ngumiti siya at nagtanong, nagtataka ka ba kung bakit ko ginagawa ito? Para ba sa hustisya? O may sarili ba akong makasariling motibo? Nagulat si Yang Yiu, nakakabasa ka ba ng isip? Hindi ko kaya, pero titingnan ko ang ekspresyon at mata mo, diretso ang mata sa kaluluwa. Napahadjejek si Little Fairy Tangtang at nagpatuloy, actually, hindi ako ganoon kagaling, pati si Little Phoenix at ang tatlo pa. Nagkaroon tayo ng maluwalhating panahon sa mundo ng paglilinang. Kailangan ng malaking lakas ng loob para ikalat ang ating kapangyarihan at lumipat sa paglilinang, ngunit ginawa pa rin natin ito. Para sa ating sarili at para sa ating bayan, ang Mountain and Sea Realm. Ang mundo ng mga magsasaka ay malawak at walang hangganan, at ang mga nilalang sa buong Mountain and Sea Realm ay isang patak lamang sa karagatan sa mundo ng paglilinang. Tao man o demonyo tayong apat, una sa lahat tayo ay mga nilalang na lumabas sa Mountain and Sea Realm, at pangalawa, lahat tayo ay nakakalat na immortal. Ang makalangit na kapigatian ng mga nakakalat na immortal bawat libong taon ay mas malakas sa bawat pagkakataon, at kung hindi natin ito malalampasan, ang ating mga kaluluwa ay mangangalit. Kaya binigyan namin ng pagpipilian ang aming sarili, at gusto rin naming gumawa ng isang bagay para sa Mountain and Sea Realm, kaya pinili naming muling magkatawang tao at mag-cultivate muli. Sa ganitong paraan, maaari tayong lumipat sa paglilinang at muling paglilinang, at mabibigyan din natin ng kislap ng pag-asa ang Mountain at Sea Realm. Ito rin ang resulta ng pagsisikap ng mga nilalang ng Mountain and Sea Realm sa mundo ng mga magsasaka. Tayo sa Mountain at Sea Realm ay natural na nagmana ng mga puwersa sa mundo ng paglilinang. Halimbawa, bawat isa sa aming apat ay may isang sekta sa likod namin sa mundo ng paglilinang. Kung hindi dahil sa suporta ng sekta, hindi magiging maayos ang ating pagbabago. Halos imposible para sa mga ordinaryong transformation cultivator na mabawi ang mga alaala pagkatapos magising, ngunit mayroon kaming suporta ng sekta, kaya naglakas loob kaming kumuha ng panganib. Maliban sa maliit na phoenix na hindi pinalad at nadiskubre at nahuli ni Huaqiuliang, kaming tatlo ay naging ayon sa gusto namin at ang aming mga alaala ay umabot sa inaasahan. Isa rin itong pagkakataon para sa grupo na maging huli. Ang sekta na sumusuporta kay Huaqiuliang ay nabigla ng isa pang higanti. Hanggat napatay si Huaqiuliang sa pagkakataong ito at ang pagbuo ng Tianzan ay nawasak, ang buong Mountain at Sea Realm ay mapapalaya. Habang nagsasalita, si Xiao Dixian Tangtang ay lumipad pababa at dumaong sa paanan ng Tianzan Mountains. Sinundan siya ni Yang Yiu, Hao Dudu at Wu Maqyu pababa. Sa pagtingala, nakita nila na ang Tianzan Mountains ay talagang matataas na bundok na hindi makikita sa isang sulyap. Ang buong hanay ng bundok ay nababalot ng mga ulap mula ulo hanggang paa, at natatakpan ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagkaroon pa ng mahinang tunog ng kulog sa itaas ng langit. Ito. Talagang nakakadurog ng puso na maramdaman ang mapang-ipang aura ng bulubunduking ito mula sa libu-libong metro ang layo. Tiningnan ni Yang Yiu ang walang katapusang kabundukan na nababalot ng puting ulap at ambon, at wala siyang makitang anumang espesyal na katangian, lalo na kung nasaan si Huaqiuliang. Tanong niya, pareho ang hitsura ng buong bulubundukin.
Saan tayo pupunta para hanapin si Hua Qiliang? Ito ang sentro ng Tianzan Mountains. Aakyat tayo ng bundok direkta mula dito. Mayroong Tianzan Palace sa tuktok ng bundok, na siyang lokasyon din ng pagbuo ng Tianzan. Nariyan si Hua Qiliang, at ito rin ang tanging paraan upang makapunta sa mundo ng paglilinang sa pamamagitan ng Tianzan Mountains. Aakyat kami ng bundok pagkatapos naming makipagkita sa Fox at Pagong. Sabi ni Xiao Di Xian Tangtang. Nagtanong si Yang Yiyo, kailan darating ang dalawa mong kasama? Eto na, sa sandaling magsalita si Xiao Di Xian Tangtang, tumingin siya sa langit. Sinundan ni Yang Yiyo ang pagkakataong makita ang isang maliit na bundok na lumilipad mula sa malayong kalangitan. Nang makalapit siya, nalaman niyang hindi iyon bundok, kundi isang halimaw na kasing laki ng maliit na bundok. Upang maging tumpak, ito ay si Xuanwu. Natural na alam ni Yang Yiyo ang tungkol kay Xuanwu. Sa mga kwentong mitolohiya ng Kyushu, ito ay kasing sikat ng apat na dakilang hayop kasama sina Qinglong, Baihu at Feng Wang. Ang mga talaan ng paglilinang at mga kakaibang kwento na ibinigay ng master ay nagtala din na si Xuanwu ay isang gawa-gawa na hayop, isang kombinasyon ng pagong at ahas, na may buntot na ahas. Sa sandaling ito, ang Xuanwu ay lumutang mula sa langit, natatakpan ng kalangitan at nakaharang sa araw. Sa di kalayuan, tila isang maliit na bundok. Ang sukat nito ay tinatayang hindi bababa sa 100 metro. Ang buong katawan ay naglabas ng isang mapusyaw na asul na halo, at may mga ulap at ambon sa paligid nito, na parang ito ay dumating sa mga ulap. Gayunpaman, nang makalapit ito, lumiit at lumiit ang katawan nito. Nang lumapag ito sa harap ni Xiao Di Xian Tangtang at Yang Yiyo, isang asul na liwanag ang kumislap at talagang naging isang batang lalaki na 11 o 12 taong gulang, na may hawak na tungkod at isang shell ng pagong sa harap ng kanyang dibdib at sa likod ng kanyang dibdib. Naglakad siya ng medyo kuba. Kung siya ay may balbas, siya ay magiging isang buhay na pagong na ermitanyo. Malaking pagong, bakit hindi ka maghanap ng katulong? Tinawag siya ni Xiao Dixian na isang malaking pagong sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Napahiya si Yang Yiyan nang marinig niya ito. Beiming ang pangalan ko, hindi Big Turtle. Bakit hindi ka matuto dito? Isa kang dakilang immortal, hindi mo ba ako kayang igalang kahit kaunti? Big Turtle, hindi, dapat ay si Xuanwu o tinawag niya ang kanyang sarili na Beiming. Anyway, nagprotesta siya kay Little Immortal Tangtang. Hindi mahalaga. Pangalan lang. Hindi ba't hiniling ko na humanap ka ng katulong na tutulong? Bakit ka pumunta dito mag-isa? Oo nga pala, bakit hindi pa dumarating ang munting Zoro? Nagreklamo si Little Immortal Tangtang. Hehe, wag mo nang banggitin. Walang buhay na nilalang sa buong dagat na ang lakas ng paglilinang ay maaaring umabot sa dakilang perpekto ng espiritual na paghihiwalay na kaharian. Mamamatay ang iba kung sumunod. Ito ay mas mahusay na hindi upang mahanap ang mga ito. Dapat dumating na ang Fox Spirit. Hoy! Itong tatlong maliliit na lalaki ba ang mga katulong na nahanap mo? Sa pagtatapos ng mga salita, tumingin si Xuanwu Beiming kay Yang Yiyo at sa dalawa pa. Ang kanyang pangalan ay Yang Yiyo. Siya ang nakita kong katulong. Sumunod sa kanya si Monkey and Ghost Cultivator Sister. Hayaang iligtas ng aking kuya ang munting phoenix pagdating ng panahon. Ipinakilala ni Little Immortal Tangtang. Kuya. Natigilan si Xuanwu nang marinig niyang tinawag ni Xiao Dixian si Yang Yiyo na, Kuya, pagkatapos ay tumawa at sinabing, sabi ko libu-libong taong gulang ka na, maaari ka bang maging mas reserba? Ang pagtawag sa isang nakababatang kapatid ay katawa-tawa, hahaha, tumawa si Xuanwu Beiming. Sok, nasa bagong buhay na ako, bagong buhay, sarili kong katawang laman, nasa bagong buhay na ako, tandaan mo, bagong buhay ka rin, tingnan mo ang katawan natin ngayon. 8 o 9 na taon ka pa lang, 11 or 12 years old ka pa lang, bakit ka nagpapanggap na matandang halimaw? Gusto ko lang maging bata, ano? Proud na sagot ni Xiao Dixian. Parang may sense, more than 30 years pa lang tayo sa panibagong buhay, sa totoo lang nasa bagong buhay na tayo, bagong buhay? Pero sanay na ako, hindi ako pwedeng magkunwaring bata, you and that vixen can go to the same place. Sabi ni Xuanwu Beiming. Sa oras na ito, isang malutong at malamig na boses ang biglang umalangaw mula sa lahat ng direksyon sa field, na tila malapit lang at 100 metro ang layo. Matandang pagong, sino ang sinasabi mong espiritu ng Zoro? Habang umalangaw ang boses, ang mabigat na temperatura ay agad na naging mas malamig, na parang nahulog sa isang ice cellar. Ah! Ubo-ubo. Goddess of Heavenly Fox, huwag kang magalit, casual ko lang nasabi, ubo-ubo. Narinig ni Xuanwu Beiming ang boses at lumiit ang kanyang leeg nang walang nakikitang sinuman. Nagmamadali siyang ngumiti at nagpaliwanag, halatang takot sa may-ari ng boses, o sa Goddess of Heavenly Fox na binanggit niya. Laminggalinga si Yang Yiyo sa paligid at walang nakitang tao, ngunit alam niya na dapat ay si Xiao Dixian iyon at ang maliit na fox na binanggit ni Xuanwu.
Gaya ng inaasahan, sinabi ni Xiao Dixian kay Yang Yiyo, "Kuya, kailangan mong mag-ingat. Ang maliit na fox ay mula sa Nine-Tailed Fox Clan. Ang kanyang dating tunay na anyo ay ang Heavenly Fox Lady ng Shanhai Dynasty. Siya ang pinakakaakit-akit, kaya huwag kang mamsmerize sa kanya, as soon as." Natapos magsalita si Xiao Dixian, malamig siyang ngumuso, "Ano ang sinasabi mo, munting pagkain?" Sa oras na ito, malinaw na narinig ni Yang Yiyo na ang boses ay nanggaling sa hindi kalayuan. Gaya ng inaasahan, nang tingnan niya ang boses, dalawang babae ang lumitaw ilang dosenang metro sa kaliwa, at isa sa kanila ay talagang matandang kakilala. Kabanata 1055, Pagpasa ng Trono sa Disipulo. Xing Binbin. Yang Yiyo. Bakit ka nandito? Halos sabay na tanong ng dalawa. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na lilito si Xing Binbin. Nang makita ang isang batang babae na mukhang 17 o 18 taong gulang sa tabi ni Xing Binbin, tila may iniisip si Yang Yiyo, ngunit nagtataka pa rin kung bakit lilito si Xing Binbin dito. Pero mukhang sa iisang lugar lang sila nanggaling ng babaeng katabi niya. At paano naman ang babaeng katabi ni Xing Binbin? Matapos tingnan ni Yang Yiyo, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas, at ang kanyang kaluluwa ay kusang tumitibok. Dahil hindi niya mailarawan ang kagandahan ng dalaga, ito ay isang uri ng kagandahan na lumikha ng kagandahan ng hitsura ng isang babae sa kanyang mga buto, isang kagandahang napakaganda na nakakaakit at nakakataba ng puso. Naisip ni Yang Yiyo na kung ang kagandahan sa mundo ay may mga antas ng kaharian, kung gayon ang babaeng ito ay dapat na ang kagandahang Nagel-inang sa kanyang kagandahan sa pinakamataas na antas ng mahusay na tagumpay. Noong nakaraan, maraming salita ang naglalarawan sa kagandahan ng mga kababaihan, tulad ng ganda ng isang diwata, kahangahangang lungsod at bansa, at kapahamakan sa bansa at sa mga tao. Ngunit sa pagtingin sa babaeng naglalakad kasama si Xing Binbin, hinanap ni Yang Yiyan ang kanyang isip, ngunit wala siyang mahanap na salita para ilarawan siya. Anyway, ang pakiramdam na ibinigay ng babaeng ito kay Yang Yiyan ay isang salita lamang demonyo. Ito ay isang magandang demonyo. Tingnan ang kagandahan na maaaring magpababa ng mga Diyos sa lupa at masira ang isip. Masyadong demonyo. Ang mga damit ay hindi mukhang nakalantad, ngunit isang tingin lang ay natutuyo ang bibig ni Yang Yiyan at ang kanyang buong katawan. Lumilitaw ang lahat ng uri ng reaksyon. Matapos mapilit na kagatin ang dulo ng kanyang dila, nahihirapang ibinaba ni Yang Yiyan ang kanyang ulo. Kung patuloy siyang titingin, naniniwala si Yang Yiyan na masisira ang kanyang paglilinang. Masyadong nakakatakot ang babaeng ito. Tinanong niyang ang kanyang sarili na marami na siyang nakitang magagandang babae, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong babae na maaaring magdulot ng kaguluhan sa mundo. Wala siyang mahanap na salita para ilarawan ang kagandahan ng babaeng ito. Sa huli, nagbigay si Yang Yiyan ng paglalarawan ng kaguluhan sa mundo. Naramdaman pa ni Yang Yiyan na ang babaeng ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa isang mundo. Hindi ko akalain na ang kagandahan ng isang babae ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa mundo, ngunit ngayon ay nakita ko na ito ng aking mga mata. Sa oras na ito, tumawa si Xiao Dixian at sinabing, "Tingnan mo, tama ako, di ba? Hindi ka maaaring tumingin sa isang slotty fox. Kung titingnan mo siya, mabubuhay ka ng 1 taon. Magugulo ang puso mong tao. Baka mahulog ka sa daan ng dyablo. Mas mabuting ipikit mo ang iyong mga mata. Malalaman mo kung titingnan mo ang malaking pagong." Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo at namula ang kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin sa babaeng kasama ni Xing Binbin. Ngayon alam na niya na ang babae ay ang slotty fox na binanggit ni Xiao Dixian, o ang nine-tailed fox. Nang marinig ni Xiao Dixian tangtang na pinag-uusapan si Zuan Wu Beiming, hindi naiwasang lumingon ni Yang Yiyo, at nakita niya si Zuan Wu sa sandaling ito, na may pula at kumikinang na mukha, naglalaway nang makita ang nine-tailed sky fox, na may hitsura ng infatuation, at hindi naiwasang maglakad patungo sa nine-tailed sky fox. "Kamusta ka ngayong mga araw?" Mataimtim na sinasabi, "My days are seriously. Sobrang namiss kita pagkatapos ng huli nating pagkikita. Tumigil ka, matandang pagong, ayoko nang namiss, layuan mo ako. At hindi na ako Sky Fox Queen after my restoration, call me Gio-G in the future, sa buhay na ito hindi ako Sky Fox Queen, but the Ninth Lady, hehe." Natawa ang Nine-Tailed Sky Fox sa pagtatapos ng kanyang mga salita, at lubos siyang nasisiyahan na maibabalik siya ng maayos sa kalusugan. "Oo, pagkatapos ay tatawagan kitang Ninth Lady mula ngayon." Si Zuan Wu Beiming ay mukhang lubos na nabighani. Tila kay Yang Yiyo na kahit na hilingin sa kanya ng nine-tailed fox na tumalon mula sa isang bangin, malamang na hindi siya masimangot. Sa oras na ito, nagsimulang mangutya si Xiao Dixian tangtang, "Wala kang kahihiyan at kailangan mong buuin muli ang iyong buhay, ngunit taglay mo pa rin ang kaakit-akit na mukha ng iyong nakaraang buhay. Xiao Dixian, huwag mo akong kutsain. Kahit na muling buuin ko ang aking hitsura, hindi ko ito mababago.
Gusto mo pero wala pa ako. Sinong pakialam? Nagsimulang mag-away sina Xiao Dixian at ang Nine-Tailed Heavenly Fox. Sumasali lang si Xuanwu. Nakikita ni Yang Yiyo na ang tatlong taong ito ay hindi dapat mga simpleng tao sa kanilang mga nakaraang buhay, at lahat sila ay kilala ng mabuti ang isa't isa. Nag-away man sila, hindi nila sinasadyang magalit. Sa sandaling ito, naglakad si Zing Binbin sa harap ni Yang Yiyo, itinaas ang kanyang kamay at umiling-iling at sinabing, bakit ka nakatingin sa akin ng tanga? Bumalik sa katinuan si Yang Yiyo at namula. Natural, alam niyang ang tinutukoy niya ay ang Nine-Tailed Heavenly Fox. Awkward siyang ngumiti pero hindi alam ang isasagot. Nang makita ang nahihiyang tingin ni Yang Yiyan, tumawa si Zing Binbin at sinabing, ano ang dapat ikahiya? Kahit ako ay hindi ko maiwasang mamula at ang pintig ng puso ko sa harap ng aking Panginoon, huwag ka nang matanda. Master. Medyo nalito si Yang Yiyan, ibig mong sabihin. Ang Nine-Tailed Sky Fox ang master mo. Ngumiti si Zing Binbin at tumango at sinabing, mahabang kwento, punta tayo doon at mag-usap. Si Yang Yiyan ay puno ng kuryusidad ngayon. Nang makitang nag-aaway ang tatlong Xiaodixian, ngunit halatang pinag-uusapan nila ang mga bagay-bagay, at naglakad sa isang tabi kasama si Zing Binbin. Labis siyang na-curious kung paano nakasama ni Zing Binbin ang Nine-Tailed Sky Fox, at parang ang Nine-Tailed Sky Fox ang kanyang master. Akala ko hindi ko pa narinig na sinabi niya na mayroon siyang Nine-Tailed Sky Fox master. At saka, si Zing Binbin ay isang tao, kaya paano niya sasambahin ang isang demonyo bilang kanyang Panginoon? Maraming pagdududa sa puso ko. Lumapit si Yang Yiyo sa gilid at nagtanong, bakit hindi ka nalang maging reyna sa Adventure Kingdom at sundan ang Nine-Tailed Fox para sumali sa kasiyahan? Alam mo ba kung ano ang kanilang gagawin? Napakadelikado, okay. Ano man ang mangyari, itinuring ni Yang Yiyo si Zing Binbin bilang isang kaibigan. Siya lang ang kaibigan niya sa Mountain and Sea Realm. Tinanggap din niya ang kanyang anak na si Yuan Yuan bilang kanyang apprentice. Ang pagpatay sa isang Earth Immortal ay napakalaking bagay kaya ayaw ni Yang Yiyo na masangkot si Zing Binbin sa parehong emosyonal at lohikal na mga dahilan. Nakaramdam ng init si Zing Binbin nang marinig niya ang pag-aalala ni Yang Yiyan. Mapait siyang ngumiti at nagsabi, hindi ba sinabi ko sa iyo na pupunta ako sa mga guho ng dinastiyang Shanhai sa kaibuturan ng Zishansho upang hanapin ang aking mga ninuno? Pero naabutan ko si Master. Di ba sabi ko hihintayin mo akong sumama sa iyo sa kailaliman ng Zishansho? Sinabi mo rin na makalipas ang 20 taon. Ngayon, 8 taon na lang, tama ba? Si Yang Yiyan ay walang konsepto ng oras sa Tao Tai Secret Realm. Pagkalabas, nakalkula niya na wala pang 8 taon ang lumipas. Nangako siya kay Zing Binbin na sabay na pupunta sa mga guho ng Shanhai Dynasty. Naalala niya na sinabi nito na pagkatapos pinuhin ang clone ng kanyang ninuno, isinumpa siya at kailangang pumunta sa mga guho ng Shanhai Dynasty sa kailaliman ng Zishansho upang hanapin ang kanyang ninuno na Adventure King. Bagamat alam niyang matagal nang namatay ang kanyang ninuno, at kahit na mabuhay siya ay magiging isang natitirang kaluluwa, ngunit kung hindi siya pumunta, siya ay mamamatay. Napagkasunduan na pupunta siya roon sa loob ng 20 taon, ngunit mag-isa siyang pumunta doon sa wala pang 10 taon. Ngumiti si Zing Binbin at sinabing, iyon lang ang sinabi ko noon. Alam kong mamamatay na ako, kaya bakit kita hihiliin pababa kasama ko? Kaya nagpunta ako mag-isa 7 taon na ang nakakaraan. By the way, naipasa ko na ang Adventure Kingdom sa Yuan Yuan. Si Yuan Yuan ang magiging reyna ng Adventure Kingdom sa hinaharap. Ito ay mabuti, ito ay madali, at sa tulong ng Cloud Gate, ang Adventure Kingdom ay maaaring maipasa sa mahabang panahon. Huwag kang mag-alala, nilinis ko na lahat ng pinapalinis mo bago ka umalis. Walang magiging problema para kay Yuan Yuan ang pamamahala sa Adventure Kingdom. Madilim ang mukha ni Yang Yiyo. Hindi niya akalain na ganito pala ang lalaro ni Zing Binbin. Naipasa niya ang Adventure Kingdom na pinaghirapan niyang isama at itayo sa kanyang anak na si Yuan Yuan. Sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung iiyak ba siya o matatawa. May gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Sinusubukan mo bang sabihin na handa akong bumitaw? Nakangiting tanong ni Zing Binbin. Hindi ba? Mapait na ngumiti si Yang Yiyo. Noong tinanggap ko si Yuan Yuan bilang apprentice ko, talagang nasa isip ko ang layuning ito. Ang iyong Yunmen ay ang tanging sekta sa Zishansho at sumasakop sa isang malaking teleportation formation. Mabilis itong umunlad sa mga nagdaang taon at may maraming mga masters. Si Yuan Yuan ay iyong anak, si Yang Yiyo, at may talento sa pamamahala. Isinasaalang-alang na siya ang prinsesa ng Yunmen, pinakaangkop para sa kanya na sakupin ang Adventure Kingdom. At saka, wala masyadong tao sa pamilya Zing ngayon. Kung hindi ko ipapasa ang Adventure Kingdom sa aking apprentice, babagsak ito maya-maya kung ipapasa ko ito sa iba. Sa Yunmen bilang suporta, si Yuan Yuan ay magiging reyna ng Adventure Kingdom.
Maaaring tumagal ang Adventure Kingdom. Ito ang aking espiritual na kabuhayan. Patawarin mo sana ang pagiging makasarili ko. Humingi ng tawad si Zing Binbin kay Yang Yiyo. Ngunit talagang alam ni Yang Yiyo na dapat niyang pasalamatan si Zing Binbin sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanyang anak. Nagkatinginan ang dalawa at umiling at ngumiti. Nilaktawan ang paksang ito, nagtanong si Yang Yiyo, hindi mo pa sinasabi sa akin, paano naging master mo ang Nine-Tailed Sky Fox? Malabong sinabi ni Zing Binbin, nagpunta ako sa kailaliman ng disyerto sa Zishanshu at nakita ko ang mga guho ng dinastiyang Shunhai. Natagpuan ko rin ang kaluluwa ng aking ninuno base sa mga pahiwatig o sumpang iniwan ng aking ninuno. Totoo na ang ninuno na Adventure King ay nakulong sa mga guho ng Shunhai Dynasty, ngunit ang layunin niya ay ang kunin ang katawan ng aking direktang inapo at muling magkaroon ng bagong buhay. Ako ay handa na kunin at patayin, at walang paraan upang labanan. Sino ang nakakaalam na kapag ang aking buhay ay nakataya, ang aking Panginoon ay nagpakita at iniligtas ako. Ipinakita niya ang kanyang hindi pangkaraniwang paglilinang. Matapos akong iligtas, tinanggap niya ako bilang kanyang alagad. Ganun lang kasimple. Kabanata 1056, Pinutol ng langit ang ikapitong langit. Matapos makinig kay Zing Binbin, pansamantalang nagtanong si Yang Yiyo, kung gayon ang iyong Panginoon ay ang makalangit na Diyosa ng sinaunang dinastiyang Shunhai. Maaari siyang lumitaw sa mga guho ng dinastiyang Shunhai, kaya pamilyar siya sa lugar, kaya sa tingin ko siya iyon. Si Zing Binbin ay hindi masyadong pamilyar sa bagong sinamba na master na ito. Ngunit medyo nabahala si Yang Yiyo. Ang spiritual lotus root na nakuha niya sa ipinagbabawal na lupain ng Sun Fox Clan noong taong iyon, ayon sa nagbabantay na Fox Demon Soul, ay bagay ng Heavenly Fox Goddess. Ngayon ay tila kailangan niyang panatilihin itong mabuti, upang hindi ito malantad. Kung alam ito ng Heavenly Fox Goddess, maaaring maalis ang spiritual lotus root. Alam mo, ito ay isang kayamanan para sa pagpapadalisay ng isang superior lawless body. Shaodix iyan man o Xuanwu Beiming, o ang Nine-Tailed Heavenly Fox na lumilitaw ngayon, o kahit ang maliit na Phoenix, lahat sila ay reincarnated, ngunit ang kaibahan ay ang kanilang reincarnation ay may mana at ngunit ang kaibahan ay ang kanilang reincarnation ay may mana at mga lihim na pamamaraan, at mayroon silang mga alaala ng kanilang mga nakaraang buhay, na siyang pinakamakapangyarihang punto. Kaya naman naging casual si Xiao Dixian. Reincarnated, ngunit ang kaibahan ay ang kanilang reincarnation ay may mana at mga lihim na pamamaraan, at mayroon silang mga alaala ng kanilang mga nakaraang buhay, na siyang pinakamakapangyarihang punto. Kaya naman naging casual si Xiao Dixian tangtang nang sabihin niyang papatayin niya si Hua Qiliang, ang first level earthly immortal. Sa palagay ni Yang Yiyo, baka magtagumpay talaga sila. Siya ay nakikipag-chat kay Zing Binbin sa gilid, habang si Xiao Dixian at ang dalawa pa ay tinapos ang kanilang pagtatalo o talakayan sa kabilang panig, at tinawag sina Yang Yiyo at Zing Binbin para lumapit. Nang makalapit silang apat, bahagyang ngumiti ang Nine-Tailed Sky Fox at sinabing, kilala mo ba ang aking disipulo? Tumingin siya kay Yang Yiyo habang nagsasalita. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo at nilingon niya ang kanyang ulo at sinabing, oo, magkaibigan tayo. Wala siyang lakas ng loob na tingnan ang Nine-Tailed Sky Fox. Sabi ko, Sister Fox, pwede bang takpan mo ang iyong mukha? Pinahihirapan mo si kuya ng ganito. Paano mo ako matutulungan pagdating ng panahon? Galit na sabi ni Xiao Dixian. Haha, sige, pagtakpan ko. Habang nagsasalita siya, winagiwi niya ang kanyang kamay at naglagay ng belo sa kanyang mukha. Ang peripheral vision ni Yang Yiyo ay nagpatibok pa rin ng kanyang puso, ngunit sa wakas ay naging mas maayos na ito. Huminga siya ng malalim para pigilan ang kaba sa puso niya. Naisip ni Yang Yiyan na ang hitsura ng Nine-Tailed Sky Fox ay ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Kapag kaharap ang kalaban, ang pagtingin lamang sa kanyang hitsura ay malamang na magugulo ang puso ng tao ng kalaban. Nakakamangha talaga. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Xiao Dixian tangtang na pagdating nila sa Tianzan Palace, haharapin nilang tatlo si Hua Qiliang, at hahayaan sina Yang Yiyan, Zing Binbin, Hao Dudu at Wu Mokyo na hanapin ang Little Phoenix. Bagamat hindi nila alam kung nasaan ang Little Phoenix, dapat ay nasa saklaw ito ng Tianzan Palace. Hanggat natagpuan nila ang Little Phoenix, siguradong papatayin nila si Hua Qiliang. Siyempre, bagamat hindi nila alam kung nasaan ang Little Phoenix, dapat ay nasa saklaw ito ng Tianzan Palace. Hanggat natagpuan nila ang Little Phoenix, siguradong papatayin nila si Hua Qiliang. Siyempre, ang mga lumang halimaw na lumingon ay mga matandang halimaw. Bagamat lahat sila ay may mga batang katawan pagkatapos ng reinkarnasyon, ang kanilang mga kaluluwa ay nanatiling hindi nagbabago at sila ay mga matandang halimaw pa rin. Bagamat casual ang pag-uusap, ang sinabi nila ay may katuturan kay Yang Yiyan at sa iba pa.
Sina Yang Yian at Xing Binbin lamang ang umaasa na mahanap ang Little Phoenix. Si Hao Dudo at Wu Mokyo ay masyadong mababa ang antas ng paglilinang, at sa paningin nilang tatlo, sila ay toyo lamang. Masaya rin si Yang Yian na tanggapin ang gawain ng paghahanap ng Little Phoenix. Anyway, isa sa mga layunin niya ay mahanap ang Little Phoenix at Daor. Hindi alintana kung ang maliit na Phoenix ay isang matandang halimaw na isinilang na muli mula sa abo, laging naaalala ni Yang Yian na tinawag niya itong kapatid sa lungsod ng Yaoguang. Pinangalanan niya itong Yang Shanhong, at ang pagkakaibigang ito ay palaging nasa puso ni Yang Yian. Ang paghahanap ng maliit na Phoenix ay katumbas ng paghahanap ng Daor. Kung tungkol sa pakikitungo kay Hua Qilyang, wala siyang kapangyarihan. Ang unang antas ng daigdig na walang kamatayan ay isang malakas na pagtatanim na maihahambing sa panahon ng pagtawid sa kalamidad. Siya ngayon ay nasa spirit separation realm lamang, at ang kanyang cultivation strength ay malayo sa mga matandang halimaw na ito. Kahit hilingin sa kanya ng tatlo na harapin si Hua Qilyang, hindi siya pupunta. Pagkatapos ng ilang paliwanag at talakayan, umakyat ang grupo sa bundok. May mga kulog sa Tianzan Mountains, kaya ang paglipad ay wala sa tanong. Maaari ka lamang umakyat ng hakbang-hakbang. Sa mga salita ni Xiaodix Ian Tangtang, upang maabot ang tuktok ng Tianzan Mountains, kailangan mong maabot ang ikapitong antas ng ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, hangin, kulog, yelo at nyebe upang maabot ang Tianzan Palace sa tuktok ng bundok. Nandoon ang gate ng formation na binabantayan ni Hua Qilyang. Ngayon, ang pitong patong ng langit na dapat maranasan sa pag-akyat sa Tianzan Mountains ng mag-isa ay sapat na upang painumin ng mga ordinaryong magsasaka ang isang palayok, hindi pa banggitin na may malaking pormasayo na nakaharang sa daan pagkatapos umakyat sa bundok. May mga Earth Immortal na nagbabantay sa gate. Sino ang maaaring tumawid sa Tianzan? Sa orihinal, ang kapangyarihan ng Seventh Heaven ay hindi gaanong kalaki. Pagkatapos lamang may set up ang Tianzan Formation na tumaas ang kapangyarihan sa kasalukuyang antas. Ito ay isang problema upang lapitan ito sa ilalim ng estado ng pagkagambala. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa paanan ng bundok at humarap sa pader ng bundok na parang bukas na ibabaw. Ito ay pinalawig ng direkta sa 90 degrees at walang katapusan sa paningin. Ito ang unang layer ng langit, na tinatawag na Tianzan Gold. Ang tigas ng bundok na bato ay maihahambing sa espiritual na sandata, makinis na parang salamin, at patayo sa 90 degrees, kaya ang gagawin mo ay umakyat. Sumunod ang ilang maliliit na lalaki. Sigaw ni Xuanwu, tinapakan ang kanyang mga paa at lumipad, itinusok ang kanyang mga kamay sa pader ng bundok, at mabilis na umakyat na parang unggoy. Ganoon din ang ginawa ni Xiao Di Xian at Tianhu, at sinabihan si Yang Yiyu at ang iba pa na sundan sila, dahil pagkatapos umakyat sa Tianzan Gold, nandoon ang Tianzan Wood sa likod, na may mga malaahas na baging na humahampas, at kapag nagkasalikop, hindi na sila makakawala. Tumanggo si Yang Yiyu at ang iba pa para ipakita na naiintindihan nila. Habang umiikot ang kanilang tunay na enerhiya, ang kanilang 10 daliri ay tumusok sa bundok at mabilis na naabutan. Bagamat hindi sila kasing husay ni Xiao Di Xian at ng dalawa pa, hindi naging problema para sa kanila ang sumunod sa kanilang likuran. Magkompetensya tayo sa bilis. Ngumisi si Xing Binbin at agad na nilagpasan si Yang Yiyu at umakyat. Malamig na sumangot si Hao Dudo, sino ang kinatatakutan ko pagdating sa pag-akyat sa mga bato at pagtawid sa mga bundok. Habang nagsasalita siya, ang mga kuko sa kanyang mga paa ay biglang hamaba, at sila ay tumusok sa tofu, at mabilis na umakyat sa bundok sa isang 70 degree na patayong anggulo na parang salamin. Sa isang kisap mata, nalampasan niya si Xing Binbin at sumunod na malapit sa likod ni Xiao Di Xian. Palihim na pinuri ni Yang Yiyu si Hao Daodao nang makita siyang umaakyat. Sa katunayan, si Hao Daodao ay nagkaroon ng natural na kalamangan sa rock climbing. Ang kanyang balingkinitan at matutulis na mga paa ay naging madali para sa kanya na maglakad sa 70 degree na patayong bundok. Sa huli, si Wu Mokyo lang ang medyo mahina. Isa siyang ghost cultivator na umaasa sa pisikal na lakas para umakyat. Hindi ito ang kanyang malakas na punto. Hinintay ni Yang Yian si Wu Mokyo na makahabol at sinabing, "Kier, pumasok ka sa Chenkun Pot Space. Ilalabas na kita pagkatapos mong umakyat. Hindi ito ang iyong strong point." Alam din ni Wu Mokyo na mahina siya at ayaw niyang magdulot ng gulo para kay Yang Yian. Tumanggaw siya at pumasok sa Chenkun Pot Space. Tumangala si Yang Yian at nakitang hindi na siya nakikita ng iba. Ngumisi siya at sinabing, "Susubukan ko rin ang bilis ko." Bilang siya. Matapos magsalita, ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang mga kamay ay pumailang lang sa langit na parang sinag ng liwanag sa kahabaan ng bundok. Mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan ng kasanayang, malapit sa mundo, na maaaring gamitin sa anumang kapaligiran. Binago lang niya ang kapangyarihan sa kanyang mga bisig.
Mabilis niyang naabutan sina Zing Binbin at Hao Dudo, at nalampasan si Xiao Dixian at nagmamadaling umakyat ng walang tigil. Nalampasan ni Yang Yian si Xiao Dixian at naabutan si Chanho at ang front Xuanwu. Dahil sa bilis niyang mapatingin sa kanya ang tatlong matandang halimaw na may paghanga. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas, pero may kulay berde sa paningin ko, walang katapusang berde. Nang makalapit ako, nakita kong isa itong berdeng baging na tila nahulog mula sa langit. Ang bawat baging ay makapal at may mga barb sa ibabaw nito, na nagkatikip sa mga berdeng dahon na kasing laki ng palad ko. Biglang, isang baging ang tila natangay ng malakas na hangin, at ito ay hamampos patungo kay Yang Yian na parang buhay na sawa. Ang bilis ay kasing bilis ng kidlat, na may sumisipol na malakas na hangin, na nagpapahiwatig na ang puwersa ng paghagupit ng baging ay napakalakas. Nagulat si Yang Yian at nagpagulong-gulong sa pader ng bundok upang maiwasan ito. Bang! Isang malaking tunog ang lumabas. Sa sumunod na sandali, ang pader ng bundok, na kasing tigas ng isang espiritual na sandata, ay hinampas ng baging at nabasag. Sumipsip si Yang Yian sa malamig na hangin. Siya! Nagulat sa kanyang puso. Kung siya ay hagupitan sa katawan, bagamat hindi ito papatay sa kanya, ang mga barb sa baging at ang kapangyarihan ay magpapadikit din sa kanya ng ilang sandali. Mag-ingat ka! Biglang kumilos si Xuanwu, itinaas ang kanyang palad at naglabas ng asul na halo, at isang millstone-size na chi palm ang tumama sa ulo ni Yang Yian. Boom! Sa isang malakas na ingay, nakita ni Yang Yiu ang 7 o 8 baging na humahampas sa kanyang ulo, at diretsyong tumama si Xuanwu Beiming ng 7 o 8 baging gamit ang isang palad. Sa oras na ito, pinasalamatan siya ni Yang Yiu, "Salamat, Senyor." Kung hindi dahil sa palad ni Xuanwu Beiming, huli na sana siya para umiwas, at napahagupit ng mga baging na tahimik na nahulog mula sa langit. Kung gayon, tiyak na sapat na ito upang painumin siya ng isang kaldero. Huwag kang mataranta, bata. Ang mga baging dito ay may mga barb at lubhang nakakalason. Kung hindi ka mag-iingat, makararanas ka ng malaking kawalan. Tingnan ang mga baging na walang katapusan. Ito ang pangalawang antas ng Tianzan Wood. Ito ay buong 10,000 talampakan ang taas at puno ng baging. Hindi madali para sa amin ang umakyat. Oras na para subukan ang iyong kakayahan. Lumitaw si Xuanwu Beiming sa tabi ni Yang Yiu, tinitingnan ang walang katapusang mga baging sa itaas ng kanyang ulo at sinabi. Sa sandaling ito, nagulat si Yang Yiu at nagtanong, ganito ba ang buong bundok Tianzan? Mayroon bang katulad na likas na kapaligiran na may mga baging? Kabanata 1057, Paglukso ng isda sa Dragon Gate. Tumawa si Xuanwu at sinabing, to be precise, bawat level ay mas mapanganib kaysa sa nauna. Ito ay simula pa lamang. Sa 5 Elements Heaven, tanging ang Heavenly Cutting Gold na kasisimula mo lang umakyat ay walang hadlang. Mula ngayon, papasok ka sa Heavenly Cutting Wood, kung saan lilito ang mga baging na ito at kahabaan ng libu-libong talampakan. Sa likod nito ay ang Heavenly Cutting Water, isang talon na nakasabit ng patiwarik mula sa langit. Dapat tayong umakyat tulad ng isang isda na tumatalon sa Dragon Gate. Pagkatapos nito ay mga apoy, gubat ng espada, hangin at kulog, ulan at nyebe. Ang bawat antas ay mas masahol pa kaysa sa huli. Pagkatapos niyang magsalita, nagtanong si Xuanwu Beiming, paano ka natatakot? Ngumisi si Yang Yiu, hindi sa natatakot ako. Mas masama ang kapaligiran, mas masisira ko ang sarili ko. Tretuhin mo na lang na practice. Hehe, tama ang sinabi mo, bata. Maganda ang ugali mo. Tama, bagamat malupit ang kapaligiran ng ikapitong antas ng Heavenly Cutting, malaki ang maitutulong nito sa iyong cultivation kung mapapasa mo ito. Susundan kayong 4 sa aming 3 at sisikapin namin ang aming makakaya na kanlungan kayo, ngunit hindi namin maliitin ang anumang antas ng langit. Nang dumating sina Xiao Dixian at Chanho ay nagsalita si Chanho. Pagkatapos ay dumating sina Zing Binbin at Hao Dudo sa isang iglap. Nasaan ang iyong kaibigang Ghost Cultivator? Hindi nakita ni Xiao Dixian si Wu Mokyo, ngunit tinanong niya si Yang Yiu. Mayroon siyang isang lihim na paraan upang mahuli, kaya hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Natural na hindi sinabi ni Yang Yiu na si Wu Mokyo ay dinala niya sa Chenkunpot Space, ngunit basta-basta lang itong ipinaliwanag. Hindi na masyadong nagtanong si Xiao Dixian, tumanggaw siya at sinabing, mas maingat kayong 3, simula ngayon ay mahirap na ang paglalakad. Nakaramdam pa rin ng init si Yang Yiu sa pag-aalala ni Xiao Dixian Tangtang. Nagtanong siya tungkol kay Wu Mokyo at ipinakita niya na nagmamalasakit siya sa lahat sa team. Ito ay napakamakatao, at nagustuhan ni Yang Yiu ang pakiramdam na ito. Alam niya na si Xiao Dixian Tangtang, Jiuwei Chanho, at Xuanwu Beiming ay isinilang na muli, ngunit sila ay malalaking tao pa rin sa asensya, dahil mayroon silang mga alaala sa kanilang mga nakaraang buhay, na nangangahulugang mayroon din silang iba't ibang paraan at mahiwagang kapangyarihan sa kanilang mga nakaraang buhay, na hindi dapat maliitin.
Nahaharap sa pangangailangang pumunta hanggang sa langit at putulin ang bundok, nalampasan pa lang nila ang unang layer ng langit, at ngayon ay simula pa lang, at isang napaka-nakakatakot na mundo ng puno ng ubas ay lumitaw na, ngunit nakikita ni Yang Yiyu na ang tatlong matandang halimaw ay hindi man lang natatakot. Ang sumunod na 6 na layer na Heaven Slash ay tila hindi pinansin ng tatlo. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagsaksak ng kanilang mga kamay sa matigas na bundok na parang mga gagamba, at lumitaw sa junction ng una at ikalawang layer ng langit. Hindi napigilan ni Hao Dudo na sabihin, masyadong magulo, lumipad ka lang pataas, gaano katagal bago umakyat ng ganito. Ngumisi si Xuanwu Beiming, unggoy, tanga ka ba? Kung maaari kang lumipad ng direkta, bakit mag-abala ng labis? May mga paghihigpit sa ilalim ng kontrol. Kung lilipad ka, ang naghihintay sa iyo ay ang umiikot na kulog ng tiyangang. Kung hindi ka takot sa kamatayan, subukan mong lumipad ng isa, haha. Hindi nagkaimik si Hao Dudo. Sa oras na ito, sinabi ni Chanho, huwag magmadali, lahat bilisan, huwag hayaan ang interface messenger na malaman kung ano ang iyong pinagkakaguluhan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon siya at mabilis na umakyat, sinundan nina Xiao Dixian at Xuanwu Beiming, at silang tatlo ay mabilis na umaban sa isang tuwid na linya. Yang, nagmamadaling sumunod si Yiyu at ang dalawa pa. Alam nilang tatlo na ang pagsunod sa tatlong matandang halimaw sa oras na ito ay mapakinabangan ang pag-iwas sa pag-atake ng mga baging. Sila. Alam din na kahit ganoon, hindi may iwasang maapektuhan sila ng mga baging. Napakarami nila, ang walang katapusang mga baging ay parang nakahiga sa dingding. Ang buong mundo ay napuno ng mahahabang baging na kasing kapal ng mga bisig. Boom boom boom. Mahinahong tumugon ang tatlong Xiao Dixian sa harapan. Isang biglang puting ilaw ang kumislap sa likod ng Sky Fox sa gitna, at isang anino ng isang puting fox ang lumitaw. Nakita ni Yang Yian na mayroon itong 7 buntot. Alam niya na ang Nine-Tailed Fox Clan ay hindi kinakailangang may 9 na buntot, ngunit ang bawat buntot ay katulad ng isang antas ng paglilinang, na may 9 na buntot ang pinakamataas. Ngayon na ang Sky Fox ay may 7 buntot, sapat na upang ipakita kung gaano siya kalakas. Bagamat isa lamang itong anino ng Sky Fox, ang lakas na ipinakita nito ay lubhang nakakatakot. Ang 7 buntot sa likod ng anino ay parang isang harvester, na nagsisipilyo sa mga baging na gumugulong. Nasa sire ang 7 buntot ng anino ng Sky Fox sa tuwing hinawakan nila ang mga baging. Ang langit. Hindi maaaring masaktan si Fox. Mahinahon itong tumugon sa mga baging at hindi man lang bumagal. Ginawa ni Xuanwu Beiming ang isang kamay niya bilang isang pako na puno ng mga talim at ipinasok ito sa pader na bato at naglakad pataas. Sa kabilang banda, iwinagayway niya ang kanyang kahoy na patpat, at ang asul na liwanag ay sumabog at kumislap. Sa tuwing kumikislap ang asul na liwanag, ang mga baging ay direktang madudurog, na mukhang napakalakas. Para naman kay Xiao Dixian Tangtang, hindi niya nakita ang kanyang ginawa. Malumanay siyang naglakad gamit ang 2 kamay sa pader na bato, ngunit sa itaas ng kanyang ulo, isang gintong payong na magic na sandata ang lumitaw sa isang punto. Lumutang ito sa itaas ng kanyang ulo at sa tuwing lumiliko ito, ang mga baging na hinampas ay magiging pulbos. Sa mga mata ni Yang Yiyu, ang tatlong matandang halimaw na isinilang na muli ay may kanya-kanyang pamamaraan at talagang makapangyarihan. Siya, sina Hao Dudo at Xing Binbin ay sumunod sa kanyang likuran at talagang nakatayo sa isang malaking kalamangan. Masasabing ang protektado sila ng tatlong matandang halimaw. Paminsan-minsan, ang isa o 2 baging na dumula sa lambat ay humahampas kay Yang Yiyu at sa 2 pa, at maaari rin nilang harapin ito, na madali rin. Kahit anong isipin mo, kung walang Xiao Dixian at Chanho Xuanwu Beiming na magpoprotekta sa kanila, kaya nilang harapin ang mga baging na ito gamit ang sarili nilang lakas, ngunit tiyak na hindi ito magiging ganoon kadali. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa isang punto, narinig ni Yang Yiyu ang tunog ng rumaragasang tubig. Pagtingala niya, nakita niya ang isang malawak na kalawakan ng puti sa kanyang harapan. Alam niya na sa wakas ay natapos na ang mga baging o ang Heaven/Wood. Ang susunod ay dapat ang Heaven/Water na binanggit ni Xuanwu Beiming, na siya ring 3 langit. Ang 3 langit ay isang talon na nakasabit ng baligtad sa langit. Oo naman, pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang mga baging ng lahat, at lumitaw ang isang 10 zang malawak na fracture zone. Itinuring na ligtas na lugar ang 10 zang na lugar na ito. Isa pa itong matigas na pader na bato, ngunit wala. 10 zang ang layo, sa itaas ng kanilang mga ulo, ay isang rumaragasang talon. Laking gulat ni Yang Yiyu at ng 2 pa. Pagtingin sa itaas, tila ang ilog ng langit ay nakabitin ng patayo, at walang katapusan sa paningin. Walang ideya kung gaano kalawak at kahaba ang talon. Ang tubig ay damaloy pababa, patuloy na umaagos, tulad ng isang natural na water curtain barrier.
Ang kakaiba ay pagkatapos na bumagsak ang tubig ng talon, ito ay tuluyang naglaho sa 10 talampakan na lugar, na wala sa manipis na hangin, nang walang isang patak ng tubig na bumabagsak. Sinabi ni Xuanwu Beiying, ito ang pangatlong langit, ang tubig ng langit, na 10,000 talampakan din ang taas. Ang mga talon na ito na nakasabit ng patiwarik sa kalangitan ay hindi nakakapinsala. Mayroon lamang isang salita mabigat. Kailangan mong lumangoy at umakyat sa buong 10,000 talampakan. Kung makakayanan mo ang presyon ng daloy ng tubig, ito ay magiging malaking pakinabang sa iyong pisikal na katawan. Bagamat ito ay upang maiwasan ang mga magsasaka mula sa langit/yang, ito rin ay isang natural na lugar para sa pisikal na pagsasanay. Kung mararanasan mo ang kapangyarihan ng talon, malaki ang pakinabang nito sa iyong paglilinang sa hinaharap. Ang ikatlong langit na ito ay nakasalalay sa inyong tatlo na umakyat ng mag-isa. Wala kaming maitutulong na tatlo. Kaya, hihintayin ka namin sa ika-4 na langit. Pagkatapos magsalita ni Xuanwu, nanguna siya at bumulusok sa walang katapusang talon, umaakyat sa agos, at nawala sa isang kisap mata. Bumalik si Tianhe kay Xing Binbin at sinabing, mabuting disipulo, halika, ang lugar na ito ay makapagpapainit ng iyong katawan, huwag mo itong palampasin, hinihintay ka ng iyong Panginoon sa harapan. Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis. Tumingin si Xiao Dixian Tangtang kay Yang Yiyu at nakangiting sinabi, halika, kuya, ito ang Dragon Gate Pass, ang pagmamadali ay magiging kapakipakinabang sa iyong paglilinang, mauna na ako. Nagkatinginan si Yang Yiyu at ang dalawa pa na nagtataka habang umalis ang tatlong matandang halimaw na nagbago ng kanilang cultivation. Ngumisi si Hao Dudu at sinabing, sila ay tatlong matandang fox, na nagsabing aalagaan nila tayo, ngunit ngayon ay iniwan na nila tayo bago pa man tayo nakarating sa kalagitnaan, na napaka-irresponsible. Naramdaman ni Yang Yiyu na tama ang sinabi ni Xiao Dixian at ng iba pang dalawa, at ang ganitong kapaligiran ay talagang makakapagpainit ng katawan. Sa halip na sabihin na ang tatlong matandang halimaw ni Xiao Dixian ay irresponsible, mas mabuting sabihin na gusto ng tatlo na hayaan silang tatlo na maranasan ito. Napangiti si Yang Yiyu sa reklamo ni Hao Dudu at sinabing, huwag kang magreklamo. Ang anumang kapaligiran ay isang lugar para sa paglilinang. Ang talon na ito sa ikatlong langit ay tila nagmumula sa langit at nakabitin ng patiwarik. Dapat itong magkaroon ng isang walang kapantay na presyon, na kung saan ay napakaangkop para sa tempering ng katawan. Natatakot ka ba sa maliit na paghihirap na ito bilang isang demonyo? How? Umirap si Dudu at sinabing, paano ito posible? Sa tingin ko ay mas malakas ang katawan ko kaysa sa inyong dalawa. Magpaligsahan tayo kung sino ang unang makakarating sa ika-4 na langit. Ngumiti si Xing Binbin at sinabing, okay, dahil competition ito, may mga premyo tayo. Nasa kamay ko ang Desert Spirit Spring Water, na may kapangyarihang pakalmayan ang isip. Gamitin natin ito bilang isang premyo. Kung sino ang mauna ay makakakuha nito. Nagliwanag ang mga mata ni Hao Dudu at Yang Yiyu nang marinig nila ito. Kabanata 1058, Life and Death Realm. May mga premyo ka ba? Tanong ni Xing Binbin kasama. Isang ngiti. Humalaklak si Hao Dudu at sinabing, mayroon akong garapon ng alak ng unggoy na 1,000 taong gulang, na nakuha ko mula sa mga matatanda. Gagamitin ko ito bilang isang premyo. Ngumiti si Yang Yiyu at nagsabi, mayroon akong 3 espiritual na peach bilang premyo. Nagkwentuhan at nagtawanan silang tatlo, at nagpasya sa premyo para sa kompetisyon. Siyempre, ang focus pa rin sa tempering the flesh. Nauunawaan ng lahat na ito ay talagang isang uri ng paghihikayat sa isa't isa. Sa pananaw ni Hao Dudu, siya ay isang unggoy, isang demonyo, at dapat ang pinakamakapangyarihan sa 3 tao sa mga tuntunin ng laman. Sa pananaw ni Xing Binbin, pinagsama niya ang purong yang clone ng kanyang mga ninuno, at ang kanyang laman ang pinakamalakas sa 3. Ang pagmumungkahi ng isang premyo ay higit na mag-udyok kina Yang Yiyu at Hao Dudu. Gayunpaman, ang isip ni Yang Yian ay hindi katulad ng sa 2 tao. Ang kanyang katawan ay ang katawan ng Vajra Realm sa mga salita ng Master. Puno ito ng lakas at ang kanyang mga kalamnan at buto ay kasing lakas ng ordinaryong espiritual na mga sandata. Natural, hindi siya magiging mahina. Gayunpaman, alam din niya na pagkatapos sumanib si Xing Binbin sa Chunyang clone, mas malakas ang katawan ni Xing Binbin kaysa sa kanya. Sa 3 tao, inisip ni Yang Yian na si Hao Dudu ay the Hado. Ngumiti silang tatlo sa isa't isa at nagmamadaling umakyat, at agad na bumulusok sa talon. Matapos makapasok sa talon, umasa ang 3 tao sa kani-kanilang kakayahan at pamamaraan, at walang makakatulong sa sinuman. Unang sumugod si Yang Yian sa ulo, at biglang nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Nakalimutan niya na ang kanyang proteksyon sa chi ay nabasa ng tubig. Kasabay nito, nagkaroon ng napakalaking pressure, at parang isang bundok ang dumidiin sa kanyang katawan. Akala ko may mabigat na pressure, pero hindi ko naisip na lampas sa imahinasyon ko.
Muntik na akong matamba nang hindi sinasadya. Mabilis kong ginamit ang aking mga kamay para iikot ang chi at ipinasok ito sa dingding ng bundok para patatagin ang aking katawan. Ganun pa man, nadulas pa rin ako sa napakalaki at mabigat na presyon ng tubig. 10 daliri na ipinasok sa pader na bato ay may mga nabasag na bato. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay lampas sa inaasahan ni Yang Yian. Ngayon ay hinangaan niya ang 3 matandang halimaw na sumugod na. Noon, nakita niya na ang 3 matandang halimaw ay mas mabilis sa isa't isa at madaling nawala. Ngayon ay naranasan niya ang paghahambing sa kanyang sarili at bumantong hininga sa kanyang puso, ang 3 matandang halimaw ay pawang abnormal. Kung ikukumpara sa lakas ng paglilinang, may hahambing ito sa pag-akyat sa talon. Malaki ang agwat sa pagitan niya at ng 3 matandang halimaw. Sa tingin ko, mas nakakatakot ang Earth Immortal. Nag-aalala si Yang Yian sa paglalakbay na ito. Sa pag-iisip, nakita niya sina Xing Binbin at Hao Dudo na nagsisimulang umakyat. Ito, halos kapareho ng nasa isip niya. Si Xing Binbin ay talagang mas mabilis sa pag-akyat, habang si Hao Dudo ay may likas na kalamangan. Sa lahat ng kanyang mga paa, ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa kay Xing Binbin. Mapait na ngumiti si Yang Yian sa kanyang puso, mukhang ako ang pinakamahina. Siyempre, napabuntong hininga lang siya. Kung talagang sinubukan niya ang kanyang makakaya, ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa dalawa. Gayunpaman, sa oras na ito, nais ni Yang Yian na maranasan ang momentum ng talon, na parang isang ilog na nakasabit pabalik-balik mula sa langit, umaasang palakasin ang kanyang momentum at maasa ang kanyang mahiwagang kasanayan sa espada. Sa pag-iisip nito, hinimok niya ang totoong enerhiya sa kanyang katawan na umikot sa kanyang mga bisig at hinabol sina Hao Dudo at Xing Binbin. Gayunpaman, sa sandaling siya ay umakyat, ang boses ng kanyang Panginoong si Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, huwag mong gamitin ang iyong tunay na lakas, brat, gamitin lamang ang iyong pisikal na lakas para umakyat. Kailan? Narinig ni Yang Yian na nagsalita ang kanyang amo, inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, nababaliw ka na ba, matanda? Para akong may daladalang bundok sa likod ko. Nakakaramdam ako ng pagod kahit iikot ko ang tunay kong lakas para umakyat. Paano ako makakaakyat nang hindi gumagamit ng totoong enerhiya? Huwag mong tanungin ang iyong Panginoon, bastos. Ang lugar na ito ay may gravity ng Earth Immortal Law. Bagamat ito ay mapanganib, ang nakabaligtad na talon ay ginagawa itong natural na tempering field. Ang walang katapusang umaagos na talon ay isang natural na martilyo na bakal, at ikaw mismo ay isang piraso ng bakal na bato. Sa kapaligirang ito, kung maaari kang magpatuloy sa paglagpas sa kasalukuyang limitasyon, ang iyong pisikal na katawan ay haantong sa larangan ng buhay at kamatayan. Ang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan ay ang pisikal na katawan na hinahangad ng bawat magsasaka. Kung hindi mo pa nababalot ang iyong pisikal na katawan sa pisikal na katawan ng Vajra, hindi mo ito magagawang pasiglahin sa larangan ng buhay at kamatayan. Tumigil ka. Nagsasalita ng walang kaparirikan at gawin ang sinasabi ng iyong amo. Ang bottleneck ng iyong pisikal na katawan ng Vajra ay hindi gumagalaw sa loob ng maraming taon. Ito ang bottleneck. Gamitin ang pagkakataong ito upang pasiglahin ang iyong pisikal na katawan at masira ang bottleneck ng pisikal na katawan ng Vajra. Kung makakalusot ka at makatuntong sa pisikal na katawan ng buhay at kamatayan, ang mga benepisyo ay magiging napakalaki. Halos utos ni Yun Changxi kay Yang Yian. Walang magawang sinabi ni Yang Yian, ikaw na matanda, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang kaharian ng buhay at kamatayan, tama ba? Malamig na bumantong hininga si Yun Changxi, ang tinatawag na buhay at kamatayan ay isang kaharian ng pisikal na katawan, na nangangailangan ng diamante na pisikal na katawan bilang pundasyon. Ang iyong mga kondisyon ay ngayon lamang. Kung ang kaharian ng pisikal na katawan ng brilyante ay upang painitan ang mga kalamnan at buto sa lakas ng bakal at bato ng brilyante, sa madaling salita, ang pisikal na katawan ng diamante ay upang painitan ang mga kalamnan at buto, habang ang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan ay upang palamigan ang dugo at hayaang umunlad ang dugo. Ang dugo ay ang pundasyon ng pisikal na katawan, na nagbibigay sa pisikal na katawan ng isang lugar upang lumikha. Kung ikaw ay nasugatan, kailangan mo ng dugo upang ayusin at muling itayo. Kung mabali mo ang iyong mga braso at binti, kailangan mo rin ng dugo para muling mabuo. Kaya ang dugo ang pundasyon ng pisikal na katawan. Ang pisikal na katawan sa kaharian ng buhay at kamatayan ay ang pagbabawas ng dugo, upang ang dugo ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan, na talagang kapangyarihan ng pagbabagong buhay. Mahusay ang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan, kahit isang patak na lang ng dugo ang natitira, maaari mong ibalik ang pisikal na katawan. Siyempre, ito ay pinalaking, ngunit ito rin ay sumasalamin sa mahiwagang kapangyarihan ng dugo ng buhay at kamatayan. Ngayon ang kailangan mong gawin ay isuko ang kapangyarihan ng totoong chi at umakyat ng may purong pisikal na lakas.
Hanggat kaya mong tiisin ang limitasyon ng iyong katawan at mabuhay sa harap ng kamatayan, maaari kang humakbang sa larangan ng pisikal na buhay at kamatayan. Mararanasan mo ang mga benepisyo kapag tumuntong ka sa larangan ng buhay at kamatayan. Matapos magsalita ng marami, alam ni Yang Yiu na hindi siya hahayaan ng kanyang amo na gumamit ng totoong chi, at lubusan niyang pinapagalitan ang kanyang sarili sa ilalim ng talon gamit ang kanyang sariling pisikal na lakas. Gayunpaman, talagang kaakit-akit sa kanya ang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan na sinabi ng matanda. Ang kapangyarihan ng pagbabagong buhay na nabuo sa dugo ay katumbas ng isang immortal na katawan. Sa mahabang panahon, ang kanyang Vajra na pisikal na katawan ay hindi gumagalaw, natigil sa isang bottleneck na estado, at nakaramdam din siya ng isang pakiramdam ng pagpigil. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, well, hindi ako sasaktan ng matanda, kaya't susubukan ko at subukan ang aking makakaya. Anyway, sa supreme skill ng Chen Kun Temperang Body Ju, kahit hindi ako makalusot, mapapalakas ang katawan ko, which is a good thing after all. Ginawa niya ang sinabi niya. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, inalis niya ang kanyang tunay na enerhiya, at biglang tumaas ng husto ang gravity sa kanyang katawan. Tinamaan ang buo niyang katawan sa sobrang lakas ng talon. Nagulat si Yang Yiu. Babagsak na sana siya. Hindi siya makakalipad at madudurog sa isang pares ng meat paste. Sa pagmamadali, bigla siyang nagpapuwersa at na-activate ang Chen Kun Temperang Body Ju. Sinaksak niya ang kanyang mga kamay sa bundok gamit ang dalawang puff, at sa wakas ay pinatatag ang kanyang katawan. Sumigaw sa kanyang puso, papatayin ako ng maldito na ito. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang pagtaas ng kanyang mga braso ay may bigat na 10,000 libra, hindi pa banggitin ang pag-akyat, at kailangan niyang umakyat ng 10,000 talampakan. Sinumpa niya ang matanda sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nagbabalat at duguan sa isang iglap. At bumalik siya sa panimulang punto sa isang iglap. Bakit ka nagdadabog? Ang ilang mga gasgas ay wala. Ang pagpapainit ng katawan ay tungkol sa pagdurusa. Ito ay simula pa lamang. Alalahanin ang kaharian ng buhay at kamatayan. Dapat kang ipanganak muli pagkatapos mong patayin. Ito ay katulad ng paraan ng paglilinang. Kung hindi mo kayang magpumilit, hindi makatiis sa hirap, at hindi makalusot sa limitasyon ng iyong katawan, huwag mo nang isipin ang pag-akyat sa mas mataas na antas. Itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan at gamitin ang body tempering technique para umakyat. Ang malamig na sumpa ni Yun Changxi ay tumunog sa kanyang isipan. Galit na galit si Yang Yiu, ngunit alam din niyang tama ang matanda. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at ang Chen Kun body tempering technique ay nahirapang inoperahan. Nagtaas siya ng kamay at umakyat. Matapos tanggalin ang kanyang tunay na enerhiya, ang kanyang katawan ay direktang nakaharap sa epekto ng patayong talon mula sa taas na 10,000 talampakan. Ang kanyang damit ay agad na nabasag ng agos ng tubig, at ang kanyang katawan ay naging asul at pula, na para siyang tinamaan ng isang patpat, at ang stick ay tumama sa kanya ng libu-libong beses bawat segundo. Ang sakit ay hindi masabi. Nagpumiglas siya. Umakyat ng kaunti gamit ang dalawang kamay, at buong lakas na sinaksak sa pader ng bundok, at duguan ito. Sa una, umakyat si Yang Yiu nang wala pang 10 talampakan sa loob ng isang oras, ngunit habang tumataas ang presyon, dahan-dahan ding bumilis ang operasyon ng kanyang Chen Kun KT Ju, at malinaw niyang nararamdaman na mas mabilis ang pagtakbo ng dugo sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Yang Yiu kung ang sakit sa kanyang katawan ay dahil sa pamamanhid o sa Chen Kun KT Ju, ngunit hindi na ito kasing sakit ng dati. Ang bilis din tumaas. Pagkaraan ng isa pang oras, ganap na inalis ni Yang Yiu ang kanyang nakakagambalang mga pag-iisip, nakalimutan ang sakit mula sa kanyang katawan, at isinubsob ang sarili sa misteryong dala ng pagbilis ng dugo pagkatapos na tumakbo ang Chen Kun KT Ju sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag ni Yang Yiu mismo. Anyway, isang ideya lang ang nasa isip niya para mapabilis ang pagdaloy ng dugo, at mas mabilis. Hindi nagtagal, naabutan ni Yang Yiu si Hao Dao Dao at nalampasan si Xing Binbin ng hindi nalalaman. Sa ilalim ng rumaragasang talon, para siyang isda na lumalangoy sa itaas ng agos upang tumawid sa Dragon Gate, na matiyagang sumusulong. Kabanata 1059, ang ikaapat na antas ng apoy sa lupa. Sa junction ng ikatlo at ikaapat na layer ng langit, sina Xiao Di Xian Tangtang, Tian Hu, at Zuan Wu Beiming ay nakakapit sa pader na bato, naghihintay na umakyat si Yang Yian at ang dalawa pa. Nakangiting sinabi ni Zuan Wu Beiming, sino sa palagay mo ang unang lalabas sa kanilang tatlo? Lumingon ang kilay ni Tian Hu at sinabing, syempre, magiging disipulo ko si Xing Binbin. Masyado kang kumpiyansa, ano ang batayan? Tanong ni Xiao Di Xian. Ang aking alagad na si Xing Binbin ay sumanib sa isang out-of-law na clone, at ang kanyang pisikal na lakas ay higit pa kaysa sa kanyang mga kapantay, kaya natural na siya ay mauna.
Sinabi ni Tianhu na ang tono ng kanyang alagad na si Xing Binbin ay nasisiyahan pa rin. Sa mga guho ng dinastiyang Shanhai, natagpuan niya na si Xing Binbin ay halos sinapian ng isang makapangyarihang nalalabing kaluluwa, at pinatay niya ang natitirang kaluluwa at nalaman na ninuno ni Xing Binbin. Pagkatapos, iniligtas si Xing Binbin, nang makitang may magandang kwalipikasyon at kapalaran si Xing Binbin, tinanggap na lang niya si Xing Binbin bilang kanyang disipulo. Sinabi ni Xiao Di Xian Tangtang, sa tingin ko ay hindi. Ang unggoy ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ito ang bloodline ng kakaibang hayop na Tangbi Ape. Ang lahi ng demonyo ay palaging may malalakas na katawan. Sa palagay ko, unang bumangon ang unggoy. Akala ko sasabihin mo na naunang dumating si Yang Yian. Nakangiting sabi ni Xuan Wu Beiming. Bagamat malakas ang pangangatawan ni Kuya, mas mahina pa rin siya sa lahi ng tao sa aking palagay, kaya sa tingin ko siya ang dapat na huling umakyat. Hindi mo ba iniisip iyon? Sinabi ni Xiao Di Xian Tangtang. Ahem, sa tingin ko rin. Optimistic ako sa unggoy. Xuan Wu Beiming. Sabi. Eto na, nagsalita si Chanho sa oras na ito. Laminggalinga ang tatlo at nakita ang isang figure na umaakyat sa agos sa talon, at ang bilis ay hindi mabagal. Ngunit sa sumunod na sandali, namula sina Xiao Di Xian at Chanho at sinabing, naiwan sa inyo ang malaking pagong dito, mauna na kami. Ikaw. Hindi naintindihan ni Xuan Wu Beiming at gustong tanungin ang dalawa, ngunit pagkatapos ay isang figure ang sumugod mula sa talon at lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Xuan Wu, ngunit naiintindihan din niya kung bakit maagang umalis sina Xiao Di Xian at Chanho. Ang unang taong nagmamadali, silang tatlo ay mali ang hula, hindi si Xing Binbin o Hao Dudo, kundi si Yang Yiu ang hindi optimistiko tungkol dito. Ang pangunahing punto ay sa sandaling ito, pagkatapos na sumugod siyang mula sa talon, siya ay hubad sa mga mata ni Xuan Wu Beiming. Ngayon napagtanto niya kung bakit tumalikod sina Xiao Di Xian at Chanho at tumakbo palayo. Kumusta, Senior Xuan Wu, bakit hindi ko nakikita sina Tangtang at Chanho? Matapos sumugod si Yang Yiu mula sa talon, nakita niyang si Xuan Wu Beiming lang ang naroon, at wala roon sina Xiao Di Xian at Chanho, kaya nalilitong tanong niya sa kanya. Kailan? Narinig ni Xuan Wu Beiming ang tanong ni Yang Yiu, bigla siyang nagising mula sa isang panaginip, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiu na may kakaibang mukha at tumawa. Hahaha, nakakatawa ka, tignan mo ngayon, pwede ba silang dalawa dito? Tawa ng tawa si Xuan Wu Beiming. Sa simula, hindi niya maintindihan kung bakit tumakas sina Chanho at Xiao Di Xian, ngunit ngayon ay hindi niya napigil ang matawa. Nang marinig ni Yang Yian si Xuan Wu Beiming na nagsasalita, hindi niya namamalayan na tumingin sa ibaba at namula. Noon lang niya napagtanto na pinainit niya ang kanyang katawan at wala siyang tunay na lakas. Walang kamalay-malay na lahat ng damit sa kanyang katawan ay basag-basag sa sobrang impact ng talon. Sa sandaling ito, siya ay hubad. Hindi nakapagtataka na sina Xiao Di Xian Tangtang at Chanho ay wala na sa anyo ng tao. Sa sandaling ito, napagtanto niyang tiyak na tumalikod ang dalawa at tumakbo palayo pagkatapos makita ang kanyang hitsura. Babae sila. Siyang ay kinutya ni Xuan Wu, at ang kanyang lumang mukha ay pula. Tinakpan niya ng isang kamay ang isang lugar. Mabilis siyang naglabas ng isang set ng damit mula kay Chen Kun at sinimulang isuot ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, dalawang figure ang lumipad mula sa talon sa ibaba. Si Xing Binbin at Hao Dudo ang sunod-sunod na lumabas. Hooligan. Siyang ay talagang nakita ni Xing Binbin, na unang umakyat, nang siya ay nagsusuot pa lamang ng kanyang damit. Napasigaw siya at nagmura ng pula. Halos mawalan siya ng malay at matamba. Sa kabutihang palad, nakita siya ni Xuan Wu Beiming at tinulungan siyang patatagin ang kanyang katawan, ngunit mabilis siyang tumalikod at hindi tumingin sa hubad na anyo ni Yang Yiu. Nag-aalala lamang siya sa pagmamadali, at nagtataka siya sa kanyang puso, bakit hinuberen si Yang Yiu ng kanyang damit. Akala niya talaga isa siyang isda. Wow, kuya, lumangoy ka ng hubot-hubad, hahaha. Agad na lumapit si Hao Dudo at tumawa nang makita niyang nagsusuot ng damit si Yang Yiu. Magwala ka, ang damit ko ay nabasag ng talon nang ako ay umahan, sa tingin mo gusto ko. Nanlumo rin si Yang. Dati, nag-aalala lang siya sa tempering at practicing, at hindi man lang inisip ang mga lesbian. Ngayon, nang hindi nagtatanong, alam niya na sina Xiao Di Xian at Chanho ay malamang na umalis ng maaga pagkatapos makita ang kanyang hubad na hitsura. Siya ay nahuli ni Xing Binbin. Napahiya siya. Habang minumura si Hao Dudo, sa wakas ay isinuot niya ang kanyang mga damit. Tutal, nakadikit siya sa bundok sa sandaling ito, hawak ang dingding ng bundok gamit ang isang kamay, at ang isang kamay naman ay medyo mabagal pa magsuot ng damit. Bagamat nawalan siya ng mukha, masaya siyang sa kanyang puso. Nakinig siya sa mga salita ng matanda at pumanhik ng purong pisikal na lakas. Malaki ang nakuha niya sa pagpapatakbo ng Chen Kun body tempering technique.
Bagamat hindi pa rin siya nakakalusot sa physical life and death realm na binanggit ng matanda, talagang umabot na sa bagong level ang kanyang pisikal na lakas. Ang pinakamalaking pagpapakita ay ang bilis ng sirkulasyon ng dugo, na tumaas ng ilang beses kumpara sa dati. Kitang-kita niya na pagkatapos bumilis ang sirkulasyon ng dugo, lumakas at bumilis ang kakayahan sa pag-aayos ng kanyang buong katawan. Sa ilalim ng epekto ng tubig ng talon, naramdaman ni Yang Yiyo na siya ay isang piraso ng matigas ang ulo na bakal na may mga dumi, at ang walang katapusang talon ay isang mabigat na martilyo, na paulit-ulit na pinapalamig ang kanyang matigas na bakal, at pinapawi ang mga dumi sa kanyang katawan. Ngayon ang pakiramdam niya ay kasing gone ng isang lunok at sobrang komportable. Siya, laging nararamdaman na may isa pang pinto na babukas na sa kanya, ngunit medyo kulang pa ito sa apoy. Kung ang pintong ito ay masira, ito ang magiging pisikal na katawan ng buhay at kamatayan na kaharian na binanggit ng Panginoon. Bagaman hindi siya nakalusot sa ilalim ng tempering ng talon, ang mga benepisyo ng mas mabilis na sirkulasyon ng dugo ay makikita. Sa simula, siya ay natamaan ng talon at natatakpan ng mga sugat, ngunit ngayon na ang sirkulasyon ng dugo ay bumilis, nalaman niyang Yiyo na ang lahat ng mga pinsala ay gumaling tulad ng dati, ang lakas ng buong katawan ay mas malakas, at ang mga buto at laman ay mas pino kaysa dati. Ang buong katawan ay puno ng lakas, lalo na pagkatapos tumakbo ang Chen-kun Body Tempering Ju, ang dugo ay bumilis, ang pakiramdam na ito ay partikular na malakas. Alam ni Yang Yiyo na nagturo ang matanda ng paraan para mapalakas niya ang kanyang katawan. Ngayon ay medyo malayo na siya, at parati itong isang layer ng window paper. Maari niyang malagpasan ang limitasyon ng kanyang katawan at makapasok sa life and death realm body na binanggit ng matanda. Iniisip ni Yang Yiyo kung paano siya susunod, ngunit si Xuanwu Beiming ay napabulalas ng nalilito sa kanyang mga tainga. Anak, hindi ka gumamit ng totoong chi para tumama sa talon, umaasa ka lang sa iyong pisikal na katawan. Nagulat si Xuanwu nang marinig niya ang mga damit ni Yang Yiyo na nabasag ng lakas ng talon. Alam niya na bagamat malakas ang kapangyarihan ng talon, walang problema na protektahan ang katawan sa pagpapatakbo ng totoong chi. Ang mga damit ni Yang Yiyo ay nabasag ng talon, na nangangahulugan lamang na hindi siya gumamit ng totoong chi upang ipagtanggol ang kanyang pisikal na katawan, ngunit direktang ginamit ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan upang pasiglahin ang kanyang pisikal na katawan sa ilalim ng mabigat na talon. Sa pag-iisip nito, nagulat si Xuanwu at nagtanong ng malakas. Oo, gusto kong palamigan ang aking katawan sa ilalim ng kapangyarihan ng talon, kaya hindi ako gumamit ng totoong chi. Sagot ni Yang Yiyo. Nalanghap ni Xuanwu ang malamig na hangin. Napaka-daring talaga ng batang ito. Mukhang napakalakas ng iyong body tempering technique. Bumantong hininga si Xuanwu at wala nang sinabi pa, ngunit nagkaroon siya ng bagong pagkaunawa kay Yang Yiyo. Kahit nakasama niya, sina Xiaodix Ian at Chanho, si Xuanwu Beiming lamang ang nangahas na gamitin ang kanyang katawan para salakayin ang talon ng walang katapusan na gravity. Maging sina Chanho at Xiaodix Ian ay gumamit ng magic power. Hindi siya nangahas. Gumamit ng magic power dahil isa siyang Xuanwu Beast na may shell ng pagong na may walang kapantay na depensa sa mundo. Naglakas loob si Yang Yiyo na gamitin ang kanyang katawan upang labanan ang kapangyarihan ng talon, na nagpakita lamang na sinasanay niya ang top-level na body tempering technique. Hindi dapat minamaliit ang batang ito. Matapos bumantong hininga si Xuanwu Beiming, sinabi niya kay Yang Yiyo at sa dalawa pa, susunod ay ang ika-4 na antas, ang Sky Slashing Fire. Tingnan mo, ito ay 10 talampakan sa itaas ng aming mga ulo. Ang ika-4 na antas ng Sky Slashing Fire ay malakas dahil sa apoy. Ang apoy dito ay direktang nabuo mula sa batong pader ng bundok. Ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa tunay na apoy ng mga magsasaka. Ito ay apoy ng lupa. Kung hindi sigurado kayong tatlo, kaya kung protektahan kayo. Hindi ito lugar para magpakitang gilas. Kapag hindi mo na kayang labanan ang malakas na apoy ng lupa, masusunog ka agad hanggang sa mamatay. Gusto mo bang umakyat mag-isa, o hayaan mo akong ihatid ka? Kabanata 1060 ikaw na matanda, niligaw mo ako. Nag-alinlangan si Hao Dudo na marinig ito. Pagod na pagod siya pagkaahon mula sa talon. Ngayon ay nagkaroon ng Heaven Slashing Fire ng 4th Heaven. Bukod dito, same time na ipinaalala ni Xuanwu Beiming sa kanya na ang Earth Fire ng 4th Heaven ay talagang napakadelikado. Siya, nag-alinlangan sandali at sinabing, pagod na ako. Salamat sa iyong pag-aalala, Senior. Kailangan ni Hao Dudo si Xuanwu Beiming para kunin siya. Si Xing Binbin ay mas prangka. Bagamat napino at naisama na niya ang Chongyang clone ng kanyang ninuno, medyo manhid pa rin siya nang humarap sa kapangyarihan ng Earth Fire na 10,000 talampakan ang taas. Naisip niya na kahit na dumaan ang isang babae sa apoy, ang kanyang buhok at damit ay masusunog. Dahil sa babaeng mahilig sa kagandahan, sinabi rin niya na direktang kukunin siya ni Xuanwu Beiming. Sa huli, si Yang Yiyo na lang ang natitira. Para kay Yang Yiyo, ang kulang sa kanya ngayon ay isang layer ng window paper.
Bagamat alam niya na ang ikaapat na langit na darating ay maaaring mas mapanganib kaysa sa talon, mas naniniwala siya sa mga salita ng kanyang Panginoong si Yun Changxi, na mabubuhay siya pagkatapos patayin. Isang body tempering practice din si Lai Yan, kaya nagpa siya siyang mag-isa. Pagkatapos gumawa ng desisyon ni Yang Yian, nag-aalalang sinabi ni Hao Dudo, "Brother, hindi mo kailangang makipagsapalaran kasama si Senior Xuanwu dito, tama ba?" Nag-aalala si Xing Binbin kahit hindi siya nagsasalita. "Alam ko ang nangyayari, huwag kang mag-alala. Isa lang itong bundok ng apoy, may tiwala ako, at isa rin itong pagkakataon para magalit at magsanay." Pagkatapos magpaliwanag ni Yang Yian, sina Hao Dudo at Xing Binbin ay walang sinabi. Pareho nilang kilala ang karakter ni Yang Yian at alam nilang hindi niya madaling babaguhin ang kanyang desisyon. Bukod dito, maaari siyang magmadaling umakyat mula sa talon nang hindi ginagamit ang kanyang tunay na enerhiya, na sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang kanyang katawan. Hindi dapat maging problema para sa kanya ang tumawid sa ikaapat na antas ng Heaven Slashing Fire. Tumingin si Xuanwu Binging kay Yang Yian at pinuri siya, "Dahil gusto mong pumunta sa sarili mong paraan, hindi kita pipilitin. Naniniwala din ako na kaya mong tumawid sa ikaapat na antas gamit ang sarili mong lakas. Sa kasong ito, magpapatuloy kami at hihintayin ka sa dulo." Pagkatapos noon, mabilis niyang binuhat sina Hao Dudo at Xing Binbin at nawala. Tiningnan ni Yang Yiyo ang background ng Xuanwu Binging na nagpapakita ng kanyang tunay na katawan, karga-karga sina Hao Dudo at Xing Binbin sa kanyang likod at sumugod sa dagat ng apoy sa isang kisap mata. Medyo naiinggit siya sa malakas na baw ng pagong ni Xuanwu Binging. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang isip at nagsimulang umakyat. Pagkatapos magsanay ng Chen Kun Tempering Body Technique, bumulusok siya sa dagat ng apoy. Matapos mapabuti ang kanyang pisikal na katawan, sa wakas ay nagkaroon ng kumpiyansa si Yang Yiyo sa pagharap sa apoy sa lupa, na isang antas na mas mataas kaysa sa tunay na apoy ng magsasaka. Nang sumugod siya sa dagat ng apoy, sinalubong siya ng isang putok, at ang mga apoy mula sa lahat ng direksyon ay tumawid. Sa unang tingin, ang kanyang buhok at kilay ay naging abo, at ang ibabaw ng kanyang balat ay nasunog din. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na mapasigaw. Ang apoy ng lupa ay medyo lampas sa kanyang imahinasyon. Kung wala ang tunay na chi upang labanan, ito ay medyo sobra para sa pisikal na lakas lamang. Halos hindi namamalayan, si Yang Yiyo ay malapit ng magpalipat-lipat ng totoong chi. Gayunpaman, sa oras na ito, ang boses ni Master Yun Changxi ay tumunog, "Maghintay ka, brat. Dapat mong malaman na ang iyong pagsasanay ng Chen Kun KT Ju ay ang pinakamataas na pamamaraan sa mundo. Malapit mo nang malagpasan ang limitasyon ng iyong pisikal na katawan. Tandaan ang sinabi ng iyong Panginoon, at mabubuhay ka sa harap ng kamatayan. Ipagpatuloy mo itong tiisin. Ang pagpapatakbo ng Chen Kun KT Ju ay hindi ka sasaktan. Grabe talaga ang sakit na dala ng pisikal na katawan, pero kung gusto mong lumampas sa limitasyon, kailangan mong tiisin. Tandaan na kaya mo ito. Huwag gumamit ng totoong chi, kung hindi, ang pagdurusa na naranasan mo noon ay magiging walang kabuluhan, at lahat ng iyong mga nakaraang pagsisikap ay masasayang. Hindi ka dapat sumuko. Hanggat maaari mong malagpasan ang limitasyon, pabayaan ang maliit na apoy sa lupa, kahit na ang Samadhi True Fire ay hindi matatakot. Nang marinig ang mga salita ng Master, kinagat ni Yang Yiyo ang kanyang mga ngipin at umungal. Pagkatapos ng lahat, hindi siya gumamit ng totoong chi, ngunit patuloy na hinihimok si Chen Kun KT Ju na pabilisin ang operasyon. Ang 10 daliri ng magkabilang kamay ay tumusok sa nagniningas na pulang bato sa dingding ng bundok, at nasunog ng apoy ng lupa, at may umuusok na tunog ng mga mantsa ng langis. Naging abo rin ang kasuotang kakapalit lang niya sa katawan, at ang buong katawan ay nasunog sa apoy. Tumagos sa kanyang kaluluwa ang hindi matiis na sakit at muntik na siyang mawalan ng malay. Ngunit itinusok pa rin niya ang kanyang 10 daliri ng malalim sa bundok nang hindi binibitawan, at nagpakawala siya ng hindi makataong dagandong. Sa mga oras na ito, huwag na lang umakyat, maswerte siyang nakakapit sa katawan at hindi nahulog. Ang tanging magagawa niya ay dahan-daang umangkop sa sakit ng nagliliyab na apoy. Sa kabutihang palad, ang dugo sa kanyang katawan ay umaagos ng sukdulan gamit ang Chen Kun Tempering Body Art, ngunit nagdulot ito ng malamig na puwersa, na nagpababa sa kapangyarihan ng nagniningas na apoy sa ilalim ng balat. Ang balat ng buong katawan ay nasa isang walang katapusang ikot. Patuloy na nasusunog at patuloy na nag-aayos at lumalaki ng mga bagong kalamnan sa sirkulasyon ng dugo. Dahan-dahan, naramdaman ni Yang Yian ang sakit at nagsimulang gawin ang unang hakbang. Puff! Ito ay tumusok sa nagniningas na pulang bundok na batong pader, na gumawa ng mapurol na tunog, at ang mga kislap ay biglang tumaas. Ang isang pares ng 10 daliri ay ganap na nasunog at naging mga buto, ngunit mayroong isang coal na sigla sa kanila, na pinuprotektahan ang 10 daliri mula sa pagkasunog, kaya't ito ay itinuturing na walang pinsala sa ugat.
Si Yang Yian ay unti-unting umakyat. Ang kanyang buong katawan ay sinunog ng apoy ng lupa, at patuloy na nag-aayos, at ang pag-ikot ay walang katapusan. Ang kanyang katawan ay naging matigas at mas matigas. Sa tuwing aakyat siya ng 10 talampakan, nararamdaman ni Yang Yian na nababawasan ang sakit. Sa ganitong paraan, pabilis ng pabilis ang pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan. Sa isang tiyak na sandali, hindi alam ni Yang Yian kung gaano na siya katagal umakyat. Anyway, ang sakit ng kanyang katawan ay nagbago mula sa pag-iinit ng kanyang mga ngipin at nagpumilit na hindi pinansin sa huli. Ang Chen Kun Tempering Body Technique ay tumatakbo sa limitasyon nito, at ang dugo sa kanyang katawan ay lumipad pataas. Pagkatapos umikot sa mga daluyan ng dugo, ang mga nasunog na lugar ay nakabawi sa isang kisap mata at tumubo ng bagong laman at dugo. Maging ito ay mga kalamnan o litid sa katawan, lahat sila ay nagbago sa ilalim ng pagpapakain ng dugo. Alam niya na ito ay isang pagbabago na naganap pagkatapos na ang sirkulasyon ng dugo ay umabot sa tuktok nito. Sa ilang paraan, ang kanyang katawan at dugo ay nagbago na, ngunit ang pagbabagong ito ay hindi masyadong halata sa kasalukuyan. Mabilis na naayos ang katawan, ngunit mabilis din itong nawasak sa pamamagitan ng pagsunog ng apoy sa lupa. Hindi pinansin ni Yang Yiu ang sitwasyon sa kanyang katawan at patuloy lang na hinihimok ang Chen Kun Body Tempering Technique. Ito ang tunay na tempering, at ang tempering ay umabot sa rurok nito. Ang boses ni Master Yun Changxi ay umalingaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, tama, mas mabilis, hindi sapat na mabilis. Hinimok ng kanyang amo, hindi napigilan ni Yang Yiu na pabilisin ang operasyon ng Chen Kun Body Tempering Technique, at ang sirkulasyon ng dugo sa kanyang katawan ay patuloy ding bumibilis. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiu na ang dugo sa kanyang mga daluyan ng dugo ay kusang mag-aapoy. Sa sitwasyong ito, hindi ko alam kung gaano katagal, naramdaman na lang ni Yang Yiu na biglang nanginig ang mga daluyan ng dugo sa kanyang katawan, at pagkatapos ay may dumagundong na tunog. Parang napuno ang buong daluyan ng dugo at biglang sumabog ng marahas. Sa katunayan, ito ang kaso. Malinaw na naramdaman ni Yang Yiu na ang mga daluyan ng dugo sa kanyang katawan ay nalulula at bumukas ng may dagandong. Tapos na. Ito ang unang pumasok sa isip ni Yang Yiu. Kaagad, naramdaman niyang pumutok ang mga daluyan ng dugo at kumalat ang dugo sa mga kalamnan at buto sa buong katawan niya. Pagkatapos, lumitaw ang isang nakakatakot na eksena. Matapos ang pagputok ng dugo, sinalakay nito ang bawat pulgada ng kalamnan at buto sa kanyang katawan, at ito ay parang sulfuric acid, at ang mga kalamnan at buto ay nabubulok lahat kahit saan ito mahawakan. Nanlamig sa buto si Yang Yian at humagulgol, ikaw na matanda, nagkasala ka sa akin. Alam niyang tapos na siya. Ang mga kalamnan at buto sa kanyang katawan ay mabilis na nabulok sa ilalim ng pagguho ng dugo. Kahit ang mga Diyos ay hindi siya nailigtas. Hindi niya inaasahan na ngayon lang siya magaling, ngunit sa isang kisap mata, ang mga daluyan ng dugo ay bumagsak, at ang dugo ay nagsimulang mag-corrode sa bawat pulgada ng kanyang katawan na parang sulfuric acid. Gayunpaman, nang si Yang Yian ay nasa kawalan ng pag-asa, ang sumpa ni Master Yun Changxi ay umalangaw, ano ang iyong idinaing, ikaw na maliit na brat. Hindi ka maaaring mamatay. Nakamit mo na ang kaharian ng buhay at kamatayan, haha. Ang tunay na kahulugan ng laman sa larangan ng buhay at kamatayan ay muling ipanganak pagkatapos patayin. Pagkatapos mong makamit ito, ang dugo ay bubuo ng dugo at mga buto, at magkakaroon ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa laman at dugo. Naiintindihan mo ba? Na kailangan mo munang mamatay at pagkatapos ay ipanganak muli. Mula ngayon, kapag napunta ka sa mundo ng paglilinang, magkakaroon ka ng karagdagang paraan ng pagliligtas ng iyong buhay. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi maaaring patayin. Hanggat ang kaluluwa ay hindi nawasak, ikaw ay walang kamatayan. Siyempre, malayo ka pa sa pagiging tunay na immortal. Ngayon, pakiramdam mo, ikaw ba ay puno ng sigla? Si Yang Yian ay orihinal na desperado, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng matanda ng mahinahon. Pagkatapos magsalita ng master, naramdaman niya itong mabuti, at ito ay totoo. Ngayon lang siya natakot, at pakiramdam niya ay nawasak ng dugo ang kanyang laman, at hindi niya napansin na may sigla ang malaking pagkasira ng dugo. Ngayon, pagkatapos makinig sa sinabi ng amo, napagtanto niya na ganito pala talaga. Ang dugo ay sumisira sa mga kalamnan at buto sa harap, ngunit ito ay nag-aayos sa kanila sa likod. Hindi, ito ay recasting ang laman upang maging tumpak. Ang mas mabilis na pagkasira ng dugo, mas mabilis na maibabalik ang sigla. Ang mga kalamnan, buto at meridian ng buong katawan ay muling itinatayo. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.